Sa seremonya ng pagtataas ng watawat, si Miao Miaocheng ay pinarangalan sa harap ng buong paaralan sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ang dahilan ng parangal ay dahil sa kanyang katapangan sa pagsisiwalat ng masamang gawin ng kanyang matalik na kaibigan. Ang ika-negatibo 17 kaarawan ni Miao Miaocheng ay nagsimula sa isang gulo. Ilang araw bago noon, ang ina ni Miao Miaocheng na si Jia Daiyu ay hiniram ang orkestra ng kapitbahay upang magsanay ng pagkanta. Habang masaya ang ina, binuhusan ni Miao Miaocheng si Jia Daiyu ng malamig na tubig. Ibinunyag niya na ang kanyang kapatid na si Yaya Cheng ay naglalaro ng laro sa labas ng tindahan. Gayunpaman, kahit na ano pa ang sabihin ni Miao Miaocheng, hindi niya matinag ang tiwala ng kanyang ina sa kanyang kapatid dahil si Yaya Cheng ay laging nakakakuha ng mahusay na academic record. Ngunit tumawag ang guro upang mag-ulat. Si Yaya Cheng ay pinigilan sa paaralan dahil naghukay siya ng libingan sa likod ng bundok. Ipinagmamalaki ni Miao Miaocheng sa bahay na nagtatanghal siya ng sining. Dumating ang kaklase na si Hu Qiumin upang tawagin si Miao Miaocheng upang hanapin si Elise, ang kanyang matalik na kaibigan na umalis sa bahay dahil nahuli siya ng guro sa tindahan ng laro. Kung hindi niya isusulat ang 5,000 salitang self-criticism at tawagin ng guro ang mga magulang. Sa tamang sandali na naririnig ni Miao Miaocheng, tinatanggol ng kanyang ina ang pagkakamali ng kanyang kapatid. Dahil sa hindi patas na paboritismo ng kanyang ina, nais ni Miao Miaocheng na umalis ng bahay kasama si Elise. Nag-isip siya ng ideya na hilingin kay Elise na i-report si Yaya Cheng na madalas maglaro. Tumanggi si Elise dahil hindi siya traitor. Ngunit kailangan niya ng tulong mula sa kanyang dalawang matalik na kaibigan sa pagsulat ng self-criticism. Bumalik si Jia Daiyu sa bahay ni Miao Miaocheng upang magdagdag pa ng panggatong sa apoy. Ibinunyag niya na ang kanyang kapatid ay gumamit ng dahilan ng pagpunta sa bookstore. Upang mag-ihaw ng kamote sa likod ng bundok, tinanong ni Jia Daiyu si Yaya Cheng kung balak niyang maging masama tulad ng kanyang ate. Ipinaliwanag ni Yaya Cheng na gusto niya lang imbestigahan kung sino ang may-ari ng libingan. Nagalit si Jia Daiyu at pinarusahan ang kanyang anak na tumayo sa sulok. Sa seremonya ng pagtataas ng watawat ng Linpito no 2 High School, tinawag ni Chang Xiaofang si Elise upang pakinggan ang desisyon ng parusa. Matapos ang ilang pagsasaalang-alang, nagpa siya ang paaralan na paalisin si Elise. Gayunpaman, dahil sa mapagparayang edukasyon, binigyan ng school board si Elise ng pagkakataon na mag-self-critique sa harap ng buong paaralan. Nang buksan ni Elise ang dokumento upang basahin, natuklasan niyang mali ang pahina na nakuha niya. Hinanap niya ang unang pahina sa kanyang 6 na bulsa, ngunit puro meryenda ang nahulog. Walang nagawa si Elise kundi gumawa ng sariling salita. Sinabing, nagawa ko ang malalaking pagkakamali at nangangako akong magbabago. Sa huli, nais kong hilingin sa lahat ang kalusugan at na ang lahat ng inyong mga naisin ay matupad. Susunod sa programa, pinuri ni Chang Xiaofang si Miao Miaocheng sa kanyang katapangan sa pagsisiwalat ng paglalaro ni Elise. Bumalik sa klase, nagalit si Elise sa pagtataksil ni Miao Miaocheng sa samahan. Sinimulan niyang akitin ang mga kaklase sa kanyang panig. Gayunpaman, lahat sila ay nag-isip na si Elise ang unang nagkamali. Binalaan ni Elise si Miao Miaocheng na tiyak na ipagkakanulo niya sila. Sa mga ito, ibinuhos ni Hu Qiumin ang mainit na bote ng tubig sa silid ng guro, habang si Weixu ay maagang nag-ibig. Dumating si Miao Miaocheng upang huliin sila. Naglakas loob si Elise na sabihin na siya ay isang traidor at binili siya ng soft drink upang suyuin ang kanyang matalik na kaibigan. Naisip ni Miao Miaocheng na ito ay isang plano ng Chang Xiaofang upang maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Sumpa siya sa langit na hindi niya alam na si Elise ay nasa tindahan ng laro. Pinilit ni Elise si Miao Miaocheng na sabihin kung sino ang balak niyang ulat. Kung hindi, sasabihin niya na si Miao Miaocheng ay nagtaksil sa kanilang pagkakaibigan. Nagalit si Elise dahil mula pagkabata ay nakikinig siya kay Miao Miaocheng, ngunit nagawa pa rin niya siyang ipagkanulo. Bumalik siya sa bahay. Tinudyo ni Yaya Cheng ang kanyang ate na ilang beses na siyang ipinagkanulo, ngunit nabigo. Ipinagmamalaki niya na ang kanyang ate ay pinutol na ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos, si Jia Daiyu ay dumating upang tanungin ang kanyang anak na babae na naglakas loob na matuto ng pagtataksil. Naisip ni Yaya Cheng na gusto lang ng kanyang ate ang pinakamabuti para sa kanya dahil inakala niya na ang kanyang kapatid ay nasa laro. Naintindihan ni Jia Daiyu kung bakit laging sinasabi ni Miao Miaocheng na naglalaro ng video games si Yaya Cheng. Dismayado siya sa masamang pag-ugali ng kanyang anak at pinilit si Miao Miaocheng na magsulat ng self-criticism at idikit ito sa sala. Sa kabilang banda, nanonood si Elise ng Zihi at nang makita niyang dumating ang kanyang mga magulang, agad siyang kumuha ng libro upang magbasa. Nahuli ng kanyang ama na si Li Dahai na bukas pa ang Zihi. Ipinaliwanag ni Elise na interesado lang siya sa sitwasyon ng bansa. Pinigilan ng ina ni Elise na si Niu Lingling ang kanyang asawa na huwag saktan ang kanilang anak. Ang lola ay naniniwala sa Buddhism. Pinilit ni Niu Lingling ang kanyang anak na suotin ang peace bracelet. Sumunod si Elise sa kondisyon na bigyan siya ng pera ng kanyang ina. Nagalit ang kanyang ama at sinipa ang kanyang anak na bumagsak mula sa upuan. Binalaan ni Elise na isusumbong niya ang kanyang lola. Nais ni Li Dahai na turuan ang kanyang anak ng isang leksyon, ngunit sa kasamaang palad, napilayan siya ng kanyang balakang. Sinabi ni Niu Lingling sa kanyang anak na pumunta at kumain ng maanghang na manok upang hikayatin ang kanyang asawa. Sinabi ni Li Dahai kay Elise na sa panahon ng bakasyon, dapat siyang umakyat sa bundok upang magsanay at pagkatapos ng pag-aaral ay magmina ng langis. Samantala, humiling si Hu Qiumin sa kanyang ina na si Huyu na pumunta sa Shenzhen upang bisitahin ang kanyang kapatid. Tumutol si Huyu. Dahil hindi na babalik sa lugar ng minahan ang kapatid ni Qiumin, nagtaka si Hu Qiumin kung bakit lahat ay gustong manatili sa lugar ng minahan. Tamang-tama, tumawag ang tatay tahanan ni Hu Qiumin na si Yang Songbai upang sabihin na kailangan niyang manatili sa minahan dahil sa isang problema sa kuryente. Sa katapusan ng linggo, narinig ni Miao Miaocheng
Cheng na ang kanyang kapatid ay pupunta upang mag-print ng huling pagsusulit sa matematika para sa ika-negatibo 1-0 baitang, kaya lihim siyang sumunod. Kinopya niya ang mga sagot upang makipagbati kay Lizzie. Sa paggalang sa kanyang pagiging matapang, nagtiwala siya sa kanya sa huling pagkakataon. Naisip ni Miao Cheng na hindi madaling putulin ang pagkakaibigan. Nagpa siya silang magsikap sa susunod na pagsusulit. Sa panahon ng pagsusulit, dinala ni Lizzie ang kanyang cheat sheet sa mesa upang kopyahin. Di tulad niya, si Miao Cheng ay gumamit ng mas lihim na paraan ng pagkopya ng cheat sheet. Pagkatapos ng pagsusulit, nalaman lang nila na ang mga sagot ay hindi para sa pagsusulit na ito. Sinisi ni Lizzie si Miao Cheng dahil sinaksak niya siya sa puso. Miao Cheng, tapos na tayo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, aksidenteng nadula si Lizzie at nahulog. Pag-uwi, iniling ni Miao Cheng kay Lizzie na huwag sumuko sa kanilang pagkakaibigan. Kinuha niya ang lahat ng responsibilidad at nangako na babawiin ang kanyang mga pagkakamali. Tinanong ni Lizzie si Miao Cheng kung saan niya nakuha ang mga sagot sa pagsusulit. Naalala niya na lihim niyang sinundan ang kanyang kapatid upang mag-print ng pagsusulit. Habang sumasakit ang tiyan ni Yaya Cheng, lihim niyang kinopya ang mga sagot. Inakala ni Hyumin na nilinlang si Miao Cheng ng kanyang kapatid. Umamin si Miao Cheng na gusto niyang iulat si Yaya Cheng sa tindahan ng laro. Hindi niya akalain na ang kanyang kapatid ay naghuhukay ng libingan at si Lizzie naman ay nasa tindahan ng laro. Nagreklamo si Lizzie na kapag naglalaban ang mga baka, namamatay ang mga langaw. Bumalik si Miao Cheng sa bahay na punong-puno ng galit, determinado na makipag-away sa kanyang kapatid. Katatanggap lang ng sweldo ni Cheng Pengfei at inanyayahan ang kanyang pamilya sa isang masarap na hapunan. Nang makita na nakikipag-agawan ang kanyang ate sa kanya sa pagkain, ipinagyabang ni Yaya Cheng ang kanyang huling marka sa pagsusulit. Ipinagmamalaki ni Jia dahil yun na muling nanguna sa klase ang kanyang anak. Sinubukan ni Miao Cheng na itago ang kanyang marka sa pagsusulit, ngunit ibinunyag ito ng kanyang kapatid. Nangako si Miao Cheng na hahanapin niya ang kahinaan ni Yaya Cheng. Sa rehearsal ng klase para sa talent show, sumali si Miao Cheng sa isang dance performance. Ipinagyabang ni Lizzie na kahit nasugatan siya, magaling pa rin siyang sumayaw. Ibinunyag niya na ang mananalo sa performance ay makakapunta sa Qingdao upang magpaligsahan. Tulad ng inaasahan, nais ni Chang Xiaofang na pumili ng 3 performances upang kumatawan sa Linpito Oil Mine upang magtanghal sa Qingdao. Nang makita na hindi napili ang kanyang performance, inakala ni Lizzie na dahil sa kanyang pinsala, hindi niya nagawang ipakita ang kanyang buong kakayahan sa pagsasayaw. Sinabi ni Chang Xiaofang na pinayagan niya ang koponan ni Lizzie na lumahok sa mga kwalifikasyon dahil dapat ay nasa bahay sina Lizzie at Miao Cheng, naghihintay ng desisyon sa kanilang parusa para sa pagdaraya sa pagsusulit. Sa panahon ng pagsusulit, ang tatlong magkaibigan ay nakakuha ng 3-0 dahil sa maling sagot ni Miao Cheng. Nagreklamo si Lizzie na nasayang ang kanilang pagsisikap sa pagsasanay at ang pera na ginastos nila sa damit. Bukod pa rito, sila ay sinaway ni Chang Xiaofang sa harap ng buong paaralan. Naisip ni Lizzie na walang kapanapanabik na makikita sa Qingdao. Kung magaling si Chang Xiaofang, dapat siyang ipadala sa Hong Kong. Narinig ito ni Yaya Cheng at inakala na ang grupo ng kanyang ate ay pupunta sa Hong Kong. Nagpasalamat si Miao Cheng sa kanyang kapatid sa pag-iisip ng isang napakagandang ideya habang ang kanyang mga kaibigan ay kumakanta sa maliit na Qingdao. Habang ang kanyang grupo ay nakarating na sa Hong Kong at naging mga saksi sa kasaysayan. Tinawag niya ang kanyang kapatid sa restaurant. Inanunsyo ni Miao Cheng ang pagtatatag ng Linpito Group. Nagmamarka ng pagtanggap sa pagbabalik ng Hong Kong sa China. Inatasan niya si Yaya Cheng bilang kapitan dahil si Yaya Cheng ay nakasali na sa maraming kompetisyon sa iba't ibang lugar. Sinabi ni Miao Cheng na gumastos siya ng maraming pera upang imbitahin ang kanyang kapatid sa hapunan na ito. Pinaalalahanan ni Lizzie si Miao Cheng na huwag banggitin ang pera dahil ito ay malaswa at makakasakit sa kanilang damdamin. Pinalaki niya ito at ininvest ang lahat ng kanyang pera upang makapaglaro si Yaya Cheng sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Yaya Cheng. Nag-aalala si Miao Cheng na kung hindi sila makapunta sa Hong Kong, haharapin nila ang parusa ni Chang Xiaofang. Pinayapa ni Lizzie ang kanyang mga kaibigan na may karanasan sa pagsusulat ng self-criticism sa loob ng maraming taon. Nagtiwala siya na kaya niyang gawin ang lahat para sa dalawa niyang kaibigan. Kahit sinabi niya na hindi siya tutulong, tinulungan pa rin ni Yaya Cheng ang grupo ng kanyang ate. Nagplano siya ng ruta na tatagal ang 3 araw upang makarating sa Shenzhen. Pagkatapos noon, kailangan nilang maghanap ng travel company upang makakuha ng visa papuntang Hong Kong. Upang sumama sa travel group, kailangan nilang ipakita ang mga dokumento, kaya kailangan nilang nakawin ang household registration book. Iyon ay para lamang sa ruta. Ang problema sa pera, tulad ng mga tiket sa tren, mga hotel, at ang travel company, ay tinatayang aabot sa mahigit 2,000 yuan. Nang makita nila ang mga paghihirap, umatras sila. Nagmungkahi si Lizzie na baguhin ang destinasyon. Naiinis si Miao Cheng dahil ang kaibigan niya ay alam lang kung paano umatras. Biglang nagpakita si Yaya Cheng ng interes sa biyaheng ito. Lihim na bumalik ang dalawang magkapatid na Miao Cheng sa bahay upang nakawin ang household registration book. Tamang-tama, umuwi si Jia Daiyu mula sa pagkanta. Medyo kinabahan siya nang makita ang dalawa niyang anak na magkasamang nag-aaral. Nang marinig ang kanyang ina na nagrereklamo dahil hindi napili ang kanyang performance, itinuro ni Miao Cheng sa kanyang ina ang isang bagong sayaw. Iniba niya ang atensyon ng kanyang ina upang madistract siya, habang lihim na kinukuha ng kanyang kapatid ang susi ng kabinet ng kanilang ina. Sa wakas, nagtagumpay si Yaya Cheng sa pagkuha ng household registration book. Sa kabilang banda, nilutas ni Lizzie ang problema sa pera. Pinalitan niya ng tubig ang mga bote ng alak upang ibenta ang totoong alak. Kinuha rin niya ang lahat ng laman ng sigarilyo ng kanyang ama. Alam na ang kanyang ina ay relihiyoso. Inakala ni Lizzie na itinago ng kanyang ina ang household registration book sa
sa altar ng Diyos ng kayamanan. Sa wakas, naayos na ang problema sa household registration book. May tiwala si Lizzie na kumuha ng isang buwig ng pera. Tinanong ni Miao Cheng si Lizzie kung nakalimutan niya na pila siya sa loob ng kalahating buwan matapos magnakaw ng pera mula sa kanyang ama. Ibinunyag niya na maingat niyang sinusubaybayan ang dami ng alak at sigarilyo na nasa kabinet sa loob ng mahabang panahon. Kapag nalaman ng kanyang ama, nasa Hong Kong na siya. Inisip ni Yaya Cheng, ang bawat isa ay dapat matuto ng Cantonese upang makipag-usap at matuto tungkol sa Hong Kong upang hindi sila maging gulat. Pumunta ang grupo sa sinehan upang matuto sa pamamagitan ng mga pelikula. Pagkatapos ng pelikula, naalala lang nila na wala pa silang natutunan na Cantonese. Upang makatipid, bumili sila ng mga tape upang mapanood at kumanta ng Cantonese. Nagsanay din sila sa paraan ng pag-inom ng kape ng mga taga Hong Kong. Nag-usap ang mag-asawang Lidahai na itago ang kanilang bagong kotse at hilingin sa kumpanya ang kanilang lumang kotse. Nang marinig ito, nagkaroon si Lizzie ng bagong ideya. Sa gabi, pumunta siya upang hanapin ang bagong kotse ng kanyang ama. Kinabukasan, nagdagdag si Lizzie ng isang tumpok ng pera. Sinaway ni Miao Cheng ang kanyang matalik na kaibigan na muli na namang nagnakaw ng mga bagay ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Lizzie na kinuha lang niya ang mga bagay na itatapon upang ibenta sa junk shop. Nang makita na siya ang gumastos ng pinakamaraming pera, nais ni Lizzie na paglingkuran siya ng dalawang babae. Sinunod ni Miao Cheng ang utos at itinulak ang duyan, kaya humingi si Lizzie ng awa. Sa araw na pumunta ang kanilang mga magulang sa rehearsal ng talent show, nagsimulang kumilos ang magkapatid na Miao Cheng. Nag-iwan sila ng sulat para sa kanilang mga magulang at nagsimula sa kanilang paglalakbay. Tuwang-tuwa ang grupo ng mga kaibigan dahil pagkatapos ng 17 taon, sa wakas ay makikita na nila ang mundo sa labas ng lugar ng minahan. Sa bus, biglang ninais ni Lizzie na umihi. Hiniling niya sa driver na itigil ang sasakyan upang makapag-ihi. Dahil sa pagmamadali, nakatuon lang si Lizzie sa pag-ihi at nakalimutan ang bahay ng mga bubuyog sa ilalim. Sila ay sumalakay sa kaaway na aksidenteng nagdulot ng gulo sa kanilang bahay. Naiwan sa likuran, umiyak si Miao Cheng dahil sa kanyang kamalasan. Hiniling ni Lizzie sa kanyang kaibigan na huwag umiyak dahil ang sakit na nararamdaman niya ay daan-daang libong beses na mas masakit. Nagsisi si Miao Cheng dahil sinama niya si Lizzie. Dahil sa pakiramdam na may mali sa kanyang katawan, lihim na nag-usap si Lizzie kay Yaya Cheng. Nang marinig ang kanyang kapatid na nagbabala na maaari siyang magkaroon ng gangrene at baka kailangang alisin, naisip ni Lizzie na magwawakas na ang kanyang buhay. Hiningi niya kay Yaya Cheng na dalhin siya sa ospital upang gamutin. Samantala, inanyayahan ni Lidahai ang isang pinuno na subukan ang kanyang bagong kotse. Siya ay nabigla nang makita na nawawala ang isang gulong. Sa daan, pinigilan ni Miao Cheng ang tricycle ng isang kaibigan. Hiniling niya sa kanya na ibalik ang kanyang kaibigan sa Linpito Oil Mine. Sa Friendship Bridge, ibinaba siya ng lalaki. Nang marinig ang dalawang kaibigan na nag-uusap tungkol sa lalaki, hiniling ni Lizzie sa kanila na mag-focus at dalhin siya sa ospital. Nagkataon na dumaan si Chang Xiaofang. Sa panahon ng pagtatanghal, nagpapaligsahan ang tatlong ina nang marinig nila ang balita na nabangga si Lizzie ng isang kotse. Agad na tumakbo si Niu Lingling sa ospital. Kahit na sinabi ng doktor na wala siyang pinsala, umiiyak pa rin si Niu Lingling. Natatakot siya na ang mga kagat ng bubuyog ay makakaapekto sa kakayahan ng kanyang anak na magkaanak. Inakala ni Lizzie na may malubhang sakit siya. Sinisi ni Miao Cheng ang kanyang sarili dahil nasugatan niya si Lizzie at hindi siya maaaring magkaanak. Pinayapa ni Yaya Cheng ang kanyang ate na nasugatan lang si Lizzie. Bukod pa rito, hiniling ng ina ni Lizzie sa direktor ng ospital na suriin ang kanyang anak. Nataranta si Lizzie dahil kailangan niyang suriin muli ang lugar na iyon. Siya ay nabigla dahil ang dangal ng isang lalaki ay nawala na. Pag-uwi, kinuha ni Jia Daeyu ang isang walis at binigyan ang dalawa niyang anak ng isang leksyon na hindi nila makakalimutan. Sa kabilang banda, sinaway niyang Songbai ang kanyang asawa dahil hindi niya alam kung paano turuan ang kanyang anak. Walang saysay na pumunta si Lidahai upang hilingin sa kanyang anak na ibalik ang mga gulong ng kotse. Ang kanyang malakas na boses ay nagpapahiwatig kay Lizzie na matatapos na ang kanyang buhay. Naging resulta, takot na takot si Lizzie at muli siyang umalis ng bahay. Nagtago siya sa ilalim ng tulay at hiniling kay Yaya Cheng na bilhan siya ng pagkain. Galit si Lizzie sa kanyang ama na hindi naawa sa kanya kahit na malubha siyang nasugatan at pinaplano pa siyang dalhin sa istasyon ng pulisya. Nag-imbento si Yaya Cheng ng kwento na may balita sa pahayagan na may isang kriminal na gumagala sa lugar ng minahan. Ginamit niya itong dahilan upang bumalik sa bahay at magdala ng armas upang labanan ang kriminal. Tulad ng inaasahan, natakot si Lizzie at hinabol si Yaya Cheng. Ipinaliwanag niya na natatakot siyang mag-alala ang kanyang ina at lola, kaya nagpasya siyang bumalik sa bahay. Hulyo 1, 1997, lahat ay naghihintay sa sandali na magiging bahagi ng kasaysayan, ang formal na pagbabalik ng Hong Kong sa China. Dahil hindi sila nakapunta sa Hong Kong, nawalan si Yaya Cheng ng isang game tape kapalit ng 3 slots para sa talent show para sa grupo ng kanyang ate. Sa unang pagkakataon, natanggap ni Miao Cheng. Ngunit ang tatlong magkaibigan ay gaganap lang bilang mga poste ng kuryente sa isang grupo. Inanyayahan na mag-interview, ipinagmamalaki ni Jia Daeyu na 3 henerasyon ng kanyang pamilya ay nag-alay ng kanilang buhay sa pagmimina ng langis. Inaasahan niya na ang susunod na henerasyon ay mag-aalay din ng kanilang sarili sa pagmimina ng langis para sa bansa. Samantala, nais ng reporter na i-interview ang dalawang anak ni Jia Daeyu. Hindi inaasahan na nais ni Miao Cheng na pumunta sa ibang lungsod, habang ang pangarap ni Yaya Cheng ay maging isang arkeologo. Agad na itinatwa ni Jia
Jia Daeyu ang kanyang kaugnayan sa dalawang bata. Bilang resulta, hinabol niya ang dalawang anak na tumatakbo ng mabilis. Kinabukasan, nagkita-kita ang grupo ng mga kaibigan sa banyo. Nagreklamo sila kung kailan magkakaroon ang bawat pamilya ng sariling water heater. Tamang-tama. Naghahampasan ang dalawang lalaki dahil sa pag-aagawan sa gripo. Nang makita na hinubad nila ang kanilang pantalon, agad na tinakpan ni Lizzie ang mga mata ni Miao Cheng at inalis siya. Maaga sa umaga, tinawag ni Lizzie si Miao Cheng upang kumain ng steak sa bagong bukas na restaurant. Sinabi ni Lizzie na dapat silang kumain ng rare steak at itinuro sa kanila kung paano kumain tulad ng mga taga-kanluran. Nang makita ang kanyang mga kaibigan na nahihirapan, nagpakita siya ng halimbawa, ngunit hindi niya matagumpay na hiwain ang karne. Tumingin si Hugh Kyumin sa katabing mesa at nakita na ang lahat ay maihawak ng kutsilyo sa kanilang ng kamay. Tinukso ni Lizzie ang mga ito na hindi marunong gumamit. Dahil hindi niya ito mahawakan, hiniling ni Lizzie sa staff na bigyan siya ng 3 peres ng chopsticks. Kinagat nila ang karne na parang kumakain sila ng candy. Ang 3 ina ay sumali sa isang klase para sa matagumpay na pagpapalaki ng mga bata. Sa pagkakataon ng diskwento, bumili sila ng maraming aklat aralin. Maraming protina na magpapabuti sa utak. Gayunpaman, tumutol ang 3 asawa sa ginawa ng kanilang mga asawa. Naisip ni Lidahay na kahit bumili pa ang kanyang asawa ng libu-libong kahon ng protina, hindi magbabago si Lizzie. Sinaway niyang Songbae ang kanyang asawa sa pag-aaksaya ng pera. Naisip ni Cheng Pengfei na hindi dapat pilitin ng kanyang asawa ang kanilang mga anak. Galit na galit si Jia Daeyu at iginiit na makipaghiwalay. Alam ni Jia Daeyu na ang kanyang ama ay nagdusa. Kinuha ni Miao Cheng ang 2 bote ng alak para sa kanyang ama. Tinayuhan niya ang kanyang ama na kung malungkot siya, dapat siyang uminom upang makalimutan ang kanyang kalungkutan. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, sinabi ni Cheng Pengfei na nanatili siya upang maging doktor sa lugar ng minahan dahil kay Jia Daeyu. Pinagtanggol ni Miao Cheng ang kanyang ama at nagdagdag pa ng panggatong sa apoy. Inikayat niya ang kanyang ama na lumaban at bawiin ang kanyang katarungan. Sinaway ni Yaya Cheng ang kanyang ate dahil nagdadagdag lang siya ng panggatong sa apoy. Sino ang nakakaalam, baka ang ina ay nakaupo rin na malungkot sa kung saan. Tamang-tama, ang boses ni Jia Daeyu ay narinig sa buong kapitbahayan. Bilang resulta, nasaksihan ng magkapatid na Miao Cheng ang kanilang mga magulang na nakahiga sa kama. Inakala ni Jia Daeyu na maghihiwalay ang kanyang mga magulang. Gumawa na si Miao Cheng ng listahan ng paghati sa ari-arian. Tumawa si Yaya Cheng dahil nag-aaway lang ang kanilang mga magulang, ngunit naayos na ng kanyang ate ang paghati sa ari-arian. Tamang-tama, umuwi si Jia Daeyu mula sa trabaho. Alam ni Jia Daeyu ang intensyon ni Miao Cheng. Nagdao si Jia Daeyu ng isang family meeting. Binigyan niya ang kanyang anak ng pagkakataon na sabihin ang kanyang iniisip. Naisip ni Miao Cheng na hindi magkasundo ang kanyang mga magulang. Tungkol sa edukasyon, si Cheng Pengfei ay nagtapos ng medikal na universidad, habang si Jia Daeyu ay nagtapos lang ng teknikal na kolehiyo. Bukod pa rito, ang kanyang ina ay malakas magsalita at kumilos ng walang pag-iisip. Wala rin siyang panlasa sa sining. Samantala, ang kanyang ama ay banayad at dedikado sa pamilya. Ipinunto ni Miao na ang kanyang mga magulang ay ganap na magkasalunga. Ang sapilitang pagsasama ay magdudulot lamang ng karagdagang sakit. Labis na nagalit si Ginang Yulingling, nagtanong kung sino sa pamilya ang gustong maghiwalay. Agad na nagtaas ng kamay si Miao. Ipinaliwanag ng kanyang ama na hindi niya kailanman nais na maghiwalay sa kanyang asawa. Nagpa siya si Ginang Yulingling na turuan ang kanyang anak kung ano ang ibig sabihin ng diborsyo. Sa kabilang banda, narinig ni Ginang Huyu ang kanyang asawa na hindi nagdagdag ng pera para sa kanilang anak. Naniniwala si Lizzie na sapat na ang paghihirap na dinanas ng kanyang ina sa kanyang ama. Ginaya ni Lizzie si Miao at pinayuhan ang kanyang ina na makipagdiborsyo sa kanyang ama. Nagpulong ang 3 grupo ng mga magulang upang talakayin kung paano haharapin ang mga bata. Naniwala si Ginang Yulingling na nagkaisa ang kanilang mga anak at ipinahayag ang kanilang sariling mga pananaw na pinapayuhan din ang kanilang mga magulang na maghiwalay. Nagpa siya ang 3 asawa na humingi ng payo mula sa isang profesional na tagapayo. Naubusan ng sasabihin ang mga asawang lalaki. Sa pagsisimula ng bagong taon ng pasukan, narinig ni Lizzie ang balita na ang kanyang klase ay may bagong guro na kasing ganda ni Ching Miao. Pumasok ang guro na si Xiao. Ipinakilala ang bagong guro na lumipat mula sa Shanghai. Nagulat si Lizzie na ang bagong guro ay gwapo rin, ngunit isa siyang lalaki. Isang bagong kaklase na nagngangalang Xiao Hua ang lumipat din na tuklasan ni Miao na siya ang kaibigan na pinasakay niya sa kotse noon. Sa kabilang banda, opisyal lang nagsimula si Yaya Cheng sa high school. Nasa iisang klase siya ni Yuan Shanking, ang anak ng isang wanted na kriminal. Iniiwasan si Yuan Shanking ng lahat ng kanyang mga kaklase. May isang estudyante pa nga na humiling sa guro na si Genf. Hanshu na palitan ang kanyang upuan dahil ayaw niyang maging kadesk ang anak ng kriminal. Pagkatapos nasawayan ng guro na si Xiao, humiling ang estudyante na umalis sa klase. Nagpa siya si Yaya Cheng na maupo sa iisang mesa kasama si Yuan Shanking. Sa break, tumakbo si Miao upang makipagkaibigan kay Xiao Hua. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang tahimik. Nag-aalala si Lizzie para sa kinabukasan ng kanilang paaralan dahil puro anak ng mga kriminal at pipi at bingi ang lumilipat doon. Pagkatapos ng klase, binigyan ni Lizzie si Xiao Hua ng pera bilang pasasalamat sa pagsakay sa kanila. Malamig na umalis si Xiao Hua na ikinagalit ni Lizzie. Naisip ni Miao na ang pagmamataas ni Lizzie ay hindi mukhang nagpapasalamat sa ibang tao. Ipinaalala niya sa kanyang kapatid na
kung wala si Xiaowa, walang maghahatid sa kanila pa uwi sa Peace Bridge. Naisip ni Hyukyumin na medyo bastos si Xiaowa sa kabila ng kabaitan ni Lisi. Nang marinig ni Hyukyumin na naibunyag ni Miao Miao ang lokasyon ng kanyang kagat ng bubuyog kay Xiaowa, galit siyang umalis ng maaga. Pag uwi ni Niu Lingling kay Miao Miao, nagtanong siya, "Bakit ka humingi ng pwesto na katabi ng anak ni Yu Anyong?" Narinig ni Ginang Niu Lingling ito at natakot. Naniniwala si Aya Cheng na kung manloloko man si Yu Anyong, hindi ito nakakaapekto sa kanyang anak. Gusto ni Ginang Niu Lingling na humingi sa guro na ilipat ang upuan ni Aya Cheng dahil takot siyang mahawa ito sa masamang gawi. Agad na pinigilan ni Cheng Pengfei si Niu Lingling dahil lahat ng estudyante ay pareho. Sa unang pagkakataon, nagkasundo ang mag-ina na si Miao Miao at ang kanyang ina. Kinabukasan, nahuli ni Xiao si Xiao na hindi nakasuot ng uniforme at hindi pa nakakaputol ng buhok. Ipinaliwanag ni Lisi na bagay kay Xiaowa ang estilong ito. Naniniwala si Xiao na ang mga estudyante sa paaralan ay dapat maging uniforme sa kanilang mga kaklase. Humingi ng paumanhin si Ikao dahil hindi pa siya nakapag-ayos ng uniforme para kay Xiaowa. Sa isa 0 DD grade, pinigilan ni Fuqiang si Yuan Shanking na pumasok sa klase. Tinulungan ni Yaya Cheng si Yuan Shanking. Sinabi ni Fuqiang na ang lola ng kanyang pinsan ay tumalon sa ilog at namatay dahil kay Yu Anyong. Bukas, kapag bumalik siya sa paaralan, tiyak na hindi niya patatawarin si Yuan Shanking. Sinabi ni Yuan Shanking na wala siyang kinalaman sa kaso ng kanyang ama. Isa pa, ang pagliban ng ilang araw sa klase ay hindi makakalutas ng problema. Dumaan si Miao Miao sa faculty room at hindi sinasadyang nakita si Ikao na nagbibigay ng payo kay Xiaowa. Pagkatapos umalis ni Xiaowa, pumasok si Miao Miao at humiling sa guro na siya ang mag-guide kay Xiaowa upang makasama sa grupo. Hiniling ni Ikao kay Miao Miao na, sa ngayon, kailangan niyang turuan si Xiaowa ng Mandarin. Kinabukasan, bumalik si Luzeng sa klase. Nang makita niya ang anak ng kanyang kaaway, nagalit siya at binaligtad ang mesa ni Yuan Shanking. Ipinaalala ni Yaya Cheng kay Luzeng na kung makikipag-away siya, mai-expel siya sa paaralan. Kung itutuloy ni Luzeng ang pakikipag-away, makukulong siya dahil sa pakikipag-away kay Yu Anyong. Naniniwala ang lahat ng mga estudyante na hindi dapat sinaktan ni Luzeng ang isang babae. Samantala, binigyan ni Miao Miao si Xiaowa ng cassette tape para matuto ng Mandarin. Hindi nagpasalamat si Xiaowa at binitawan pa ang tape ni Miao Miao. Nagalit si Lisi at sinabihan si Xiaowa na walang modo. Agad na sinugod ni Xiaowa si Lisi at sinuntok siya. Bilang resulta, pareho silang pinatawag sa faculty room. Nang marinig ni Lisi na gusto ni Ikao na tawagan ang mga magulang, nagreklamo siya dahil siya ang biktima. Sinabi ni Xiaowa na wala na siyang mga magulang. Pumasok si Miao Miao at sinabi na nagkamali lang sila. Sinumbatan ni Lisi si Miao Miao dahil sa pagtataksil sa kanya. Ipinaalala ni Miao Miao kay Lisi na hindi siya patatawarin ng kanyang ama. Nag-isip si Lisi at inamin na sinadya niyang masiko ang kanyang binti sa mesa. Binalaan ni Ikao na kung mag-ulit pa ang dalawa, sila ay mai-expel sa paaralan. Sinumbatan ni Lisi si Miao Miao na isa siyang masamang traitor. Nagalit siya at gusto niyang makipag-away kay Xiaowa. Sa tamang oras, nakita ni Miao Miao ang kanyang kapatid na may sugat na bumaba sa faculty room. Lumabas na pinalabas ni Luzeng si Yuan Shanking sa klase. Sinubukan ni Yaya Cheng na mamagitan at sinaktan siya ni Luzeng. Habang naghihintay kay Xiaowa sa tulay, binigyan siya ni Lisi ng dalawang pagpipilian. Una, humingi siya ng paumanhin o pangalawa, makipag-away sila hanggang sa huli. Dumating ang tiyuhin na si Tio Bao upang sunduin ang kanyang amo na ikinatakot ni Lisi. Nang makita niya si Miao Miao, pinatawad ni Lisi si Xiaowa. Pagkatapos ng klase, nagtago si Lisi para maglaro ng video game at hindi sinasadyang nakita niya ang isang kakilala na nagngangalang Daigo. Hiniram ni Daigo kay Lisi ang 8 yuan para makapasok sa room. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ni Daigo ang tumpok ng pera at ibinalik ang lahat ng hiniram kay Lisi, kasama na ang interes. Sinabi niya na ang laro sa room ay makakagawa ng malaking pera. Kinabukasan, bumaba si Miao Miao para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Mabilis siyang pinigilan ni Yaya Cheng at pinabalik sa klase. Dinala ni Lisi ang kanyang homework sa klase. Ipinagyayabang sa mga kaibigan ang shortcut patungo sa financial freedom. Ginaya niya ang isang card master at nakakuha ng 2 ace. Pagkatapos ng klase, umuwi si Ginang Niu Lingling sa bahay ni Miao Miao, ngunit walang tao. Nang makita siya ni Niu Lingling na bumabalik, sinumbatan niya ang kanyang ina na walang pakialam sa pamilya. Lumabas na sinundo ni Ginang Niu Lingling ang kanyang kapatid na si Jia Baoshan. Dumating si Hyukyumin upang ipakita kay Miao Miao ang mga regalong ipinadala ng kanyang kapatid. Naisip ni Miao Miao na sana ay mayroon din siyang kapatid na lalaki tulad ni Hyukyumin, ngunit ang buhay ay napakahirap at nagkaroon siya ng isang kapatid na halos magkapareho ng edad, kaya't palaging inihahambing ang lahat. Samantala, nagbihis si Lisi bilang si Chow Yun Fat at dinala niya ang kanyang pinsan sa arcade. Pinapunta ni Baoshan ang kanyang pamangkin sa labas. Sa kanyang karanasan sa panonood ng mga malalaking kasino sa pelikula, sinabi niya kay Lisi na hintayin ang kanyang balita ng tagumpay. Mausisa si Lisi kaya pumasok siya upang tingnan. Hindi sinasadyang nakita siya ni Xiaowa at pinigilan ang kanyang kaklase. Nagpupumigla si Lisi at aksidenteng hinila si Xiaowa. Tamang-tama, nilusob ng mga pulis ang pasugalan. Bilang resulta, nagkita-kita silang lahat sa istasyon ng pulis. Nagreklamo si Ginang Huyu na pareho silang nagkaanak ng lalaki. Ngunit si Yaya Cheng ay mabait, samantalang ang kanyang anak ay laging gumagawa ng gulo. Humiling siya sa pulis na
maikulong si Lizzie. Paglabas, patuloy na sinisisi ni Lizzie si Xiaowa. Ikinuwento ni Xiaowa na maraming tao sa kanyang bayan ang nawalan ng lahat ng kanilang ari-arian sa sugalan na iyon. Bago pa makapag-react si Lizzie, inila na siya ng kanyang ina pauwi. Bilang parusa, nagpa siya si Ginang Huyo na putulin ang lahat ng allowance ng kanyang anak at pilitin siyang magdala ng palanggana ng tubig buong gabi. Ang deadline para matulungan si Xiaowa na makasama sa grupo ay malapit na. Sinubukan ni Miao Miao ang lahat ng paraan upang lapitan siya, ngunit hindi pa rin niya makuhang magsalita si Xiaowa. Sa klase ng physical education, ang mga lalaki ay nakikipagkompetensya sa long distance running. Nang marinig niya si Miao Miao na sinusuportahan si Xiaowa, ginamit ni Lizzie ang lahat ng kanyang lakas upang manalo. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakuha ang paghanga ni Miao Miao. Nadaanan ni Miao Miao ang opisina at hindi sinasadyang narinig si Xiao na binibigyan si Ikaw ng isang linggong deadline. Kung hindi pa rin magbabago si Xiaowa ng kanyang damit at saloobin, mapipilitan siyang umalis sa paaralan. Sa bookstore, nag-iisip si Lizzie na mag-aral ng mabuti upang malampasan si Xiaowa. Nagtataka si Miao Miao kung bakit palaging nakikipag-away si Lizzie kay Xiaowa. Tiniyak niya na kung saktan siya ni Xiaowa, tiyak na ipagtatanggol niya ang kanyang matalik na kaibigan. Pumunta silang dalawa sa parke para magbasa. Naging abala sina Lizzie at Miao Miao sa pagtalakay sa kwento ng pag-ibig ni Ling Huchong sa The Smiling, Proud Wanderer. Ayon kay Lizzie, ang mga lalaki ay pinakamamahal ang kanilang unang pag-ibig. Tiyak na pakakasalan niya ang kanyang unang pag-ibig. Akala ni Miao Miao ay may gusto si Lizzie. Inakusahan ni Miao Miao si Lizzie na masahol pa sa hayop. Simula sa edad na 3, gusto na ni Lizzie na pakasalan si Miao Miao. Ngayon na may gusto siya, inilihim niya ito kay Miao Miao. Ipinaliwanag ni Lizzie na hindi siya isang taong pabago-bago tulad ng kanyang ama. Naalala niya ang gabi bago ang kanyang ama ay lasing. Umihi siya nang makita ang litrato ng ibang babae. Hula ni Lizzie na tinalikuran ng kanyang ama ang kanyang unang pag-ibig para pakasalan ang kanyang ina dahil ang kanyang lolo sa ina ay isang pinuno. Ngunit sa klase, pumili si Ikaw ng class officers. Kinakabahan si Miao Miao dahil tumakbo rin siya para sa posisyon ng class president. Bilang resulta, nakakuha lang siya ng isang boto mula kay Lizzie. Naramdaman ni Miao Miao na hindi ito patas dahil mas mataas pa sa kanya ang nakuhang boto ni Wenwu. Nang makita si Xiaowa, sinumbatan ni Miao Miao na hindi niya ito binoto, samantalang ginawa niya ang lahat para tulungan siya. Naisip ni Xiaowa na kung si Miao Miao ay mabuti, hindi lang siya makakakuha ng isang boto. Isinantabi ang tungkol sa pagiging class president. Nais ni Miao Miao na maging isang mabuting tao hanggang sa huli. Pinilit niya ang dalawa niyang matalik na kaibigan na tulungan siyang isama si Xiaowa sa komunidad. Maaga sa umaga, umuwi si Yang Songbai, ngunit may amoy siya ng alak. Nagtanong si Jia Daeyo kung bakit nakipag-inuman si Yang Songbai kay Gao Juan. Sinumbatan ni Yang Songbai ang kanyang asawa na walang basehan ang kanyang hinala dahil si Gao Juan ay dating kasamahan lang niya sa trabaho. Nang marinig ang away ng kanyang mga magulang, nagalit si Hu Qiumin at pinutol niya ang kanyang buhok bilang paghihimagsi. Pumunta siya sa ilog at uminom para mawala ang kanyang problema. Agad na tumakbo si Miao Miao upang pigilan siya. Ipinaalala ni Lizzie kay Hu Qiumin na huwag mag-isip ng masama dahil hindi pa siya naging isang magandang babae. Hinahangaan ni Hu Qiumin ang kanyang mga kaibigan dahil lumaki sila sa isang mapayapang pamilya. Mula noong bata pa siya, nasaksihan niya ang mga away ng kanyang mga magulang. Pagkatapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, inakala niya na matatapos na ang ganitong buhay. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang ina ay nakikipag-away din sa kanyang stepfather. Sinumbatan ni Hu Qiumin ang mga matatanda na nagkaanak sa kabila ng hindi nila pagmamahalan at gumawa ng peking pamilya. Dumating ang mga magulang ni Hu Qiumin upang pigilan ang kanilang anak. Sinabi ni Yang Songbai sa kanyang asawa na huwag siyang ipahiya. Sinumbatan ni Jia Daeyo si Yang Songbai sa pagbaliwala sa kanilang mag-ina. Anak, mali si mama, sabi ng ina ni Hu Qiumin, humihingi ako ng paumanhin sa iyong mga paghihirap. Nang makita ang kanyang ina na lumuhod, agad na pinatawad ni Hu Qiumin ang kanyang ina. Sa sobrang galit, tumalon si Jia Daeyo sa ilog. Sinagip ni Lizzie ang ina ni Hu Qiumin at nahila siya pababa. Ngunit sa ospital, ipinagmamalaki ni Lizzie ang kanyang marangal na kilos. Hiniling niya kay Miao Miao na ipadala ang kanyang kwento sa istasyon ng radyo upang purihin siya. Naniniwala si Miao Miao na ang tunay na bayani ay si Ikaw. Kung hindi, si Lizzie ay naanod na sa malaking karagatan. Ibinunyag niya na tumalon din si Xiaowa upang iligtas si Lizzie. Paglabas niya sa ospital, umuwi si Lizzie at sinabi sa kanyang ina na humiling siya ng ilang araw na day off para sa kanya. At huwag kalimutang sabihin sa mga pinuno ng paaralan na purihin siya. Bigla niyang naisip na hindi niya nakita ang kanyang ama na bumisita sa kanya. Nag-aalala si Ginang Huyo na hinuhuli ni Lidahay ang mga magnanakaw ng langis. Sa klase, nakita ni Yaya Cheng ang mga salitang wanted criminal sa mesa ni Yuan Shanking at agad niyang sinumbatan si Lu Zeng. Sa tamang oras, pumasok si Yuan Shanking. Agad na inilipat ni Yaya Cheng ang mesa upang takpan ang mga salita. Sa kabilang banda, sinumbatan ni Lizzie ang kanyang kaklase na nagngangalang Jun Bao dahil tinanggal sa trabaho ng kanyang ama ang ama ni Jun Bao. Naramdaman ni Lizzie na hindi patas ito dahil ginagawa lang ng kanyang ama ang kanyang trabaho sa paghuli ng mga magnanakaw ng langis. Gayunpaman, lahat ay nakikiramay kay Jun Bao dahil ang kanyang ama ay nagtatrabaho upang suportahan ang buong pamilya. Pagkatapos ng klase, nanatili si Yaya Cheng sa paaralan at kinuskos ang
ang lahat ng mga salita sa mesa ni Yuan Shanking. Pumunta siya sa ospital para humiram ng lata ng pintura sa kanyang ama. Nagkataon na nakita ni Yaya Cheng si Yuan Shanking na pawisan. Nang makita si Yaya Cheng, nagmadali si Yuan Shanking na manghiram ng 30 yuan sa kanya. Lumabas na kailangan ni Yuan Shanking na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Yuan Zi. Nagpanggap ang mga maniningil ng utang bilang pulis upang lusubin ang bahay ni Yuan Shanking. Nagdala pa sila ng asong pulis para pilitin si Yuan Shanking na ibunyag ang pinagtataguan ng kanyang ama. Sinira nila ang mga gamit na ikinatakot ni Yuan Zi. Natagpuan nila ang huling pera ni Yuan Shanking. Dahil sa kanyang kapatid, sinubukan ni Yuan Shanking na paalisin ang mga ito, ngunit nakagat si Yuan Zi ng aso. Sinabi ng nurse kay Yuan Shanking na magpabakuna dahil nakagat din siya ng aso. Tumanggi si Yuan Shanking dahil wala siyang sapat na pera. Tumakbo si Yaya Cheng at sinabi kay Yuan Shanking na bumalik para magpabakuna. Nakita niya ang anak ni Gi Fei na tumutulong kay Yuan Shanking. Nagpasalamat siya sa mag-ama ni Yaya Cheng sa pagtulong sa magkapatid. Naniniwala ang ama ni Yaya Cheng na kung ang kanyang anak ay isang maginoo, hindi niya dapat hinayaang umuwi ang isang babae sa gabi. Sinunod ni Yaya Cheng ang payo ng kanyang ama at hinatid ang magkapatid na Yuan Shanking sa kanilang bahay. Nalungkot siya nang makita ang mga pader ng bahay ni Yuan Shanking na puno ng mga panlalait. Samantala, sinumbatan ni Lisi ang kanyang ama sa pagtangga ng mga empleyado na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang reputasyon sa klase. Naisip ni Lidahay na wala namang reputasyon si Lisi para mawala. Nagalit si Lisi at pinayuhan ang kanyang ama na maging mas mababa ang pananaw at gumawa ng mas maraming mabubuting bagay upang makalikom ng kabutihan. Bilang resulta, binugbog siya ng kanyang ama at kinalagkad ang kanyang katawan papunta sa klase. Lumapit si Junbao kay Lisi at hiniling na sabihin kay Lidahay na huwag tanggalin sa trabaho ang kanyang ama. Naniniwala si Lisi na ito ay desisyon ng pamahalaan. Ang kanyang ama ay nagpapatupad lamang ng batas, kaya wala siyang magagawa. Kinutya ni Weixui ang ama ni Lisi na wala siyang kakayahang maging pinuno, kaya paano siya makakagawa ng desisyon. Nagalit si Lisi, ngunit ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nasa panig ni Weixui. Biglang lumuhod si Junbao at humingi ng tawad, na lalong ikinagalit ng lahat. Natakot si Lisi at lumuhod din, sinasalo ang kanyang ulo sa sahig upang hilingin kay Junbao na patawarin siya. Pagkatapos ng klase, inaliw siya ni Miao Miao. Ikinuwento niya ang tungkol kay Yuan Shanking na dahil sa panloloko ng kanyang ama, iniiwasan siya ng kanyang mga kaibigan. Narinig ni Lisi na tinulungan ni Yuan Shanking ang kanyang ama na itago ang pera. Naisip ni Miao Miao na naririnig lang ng mga tao ang gusto nilang marinig at sinasabi ang gusto nilang sabihin. Lahat sila ay naniniwala na ang ama ni Junbao ay nagkasala sa ama ni Lisi, kaya si Lidahay ay gumaganti. Pinagbintangan nila ang ibang tao na nagnakaw ng langis para matanggal sa trabaho. Naisip ni Miao Miao na sa halip na alalahanin ang kanilang mga sinasabi, dapat ay mas alalahanin ni Lisi siya. Samantala, pagkatapos ng klase, agad na pumunta si Yaya Cheng sa bahay ni Yuan Shanking upang bisitahin siya. Nang makita na may lagnat siya, mabilis siyang dinala ni Yaya Cheng sa ospital. Tinantya ni Cheng Pengfei na ang reaksyon ni Yuan Shanking ay mula sa bakuna. Gayunpaman, kulang siya sa nutrisyon, kaya kailangan niyang kumain ng maayos. Sinabi niya sa kanyang anak na dalhin si Yuan Shanking upang lagyan ng intravenous fluid para bumaba ang lagnat. Nang makita si Yaya Cheng na abala para sa kanya, nagpasalamat lang si Yuan Shanking sa kanyang kaklase. Sa Lunes, sa oras ng klase, binigyan ni Ikaw ang mga estudyante ng dalawang salita, self. Naniniwala siya na karamihan sa mga tao sa lipunan ay hindi maaaring maging kanilang sarili. Ang kanilang pisikal na hitsura o pinagmulan ay itinakda. Ito ay makakaapekto sa buhay ng bawat isa. Ang magagawa natin ay sumulong sa ating sariling paraan, sa halip na gayahin ang iba. Pinapayagan tayo ng mundong ito na huwag makipagkaibigan sa karamihan, at hindi rin kailangan mabuhay sa ilalim ng anino ng iba. Kung magsasaya kayo, dapat ay galing sa puso, hindi dahil lang sa sumusunod kayo sa iba. Sa ganitong paraan, magiging pinakamahusay na bersyon ng inyong sarili ang bawat isa. Kailangang bumalik sa kanilang bayan sina Junbao at ang kanyang ina upang manirahan. Pumunta si Miao Miao upang magpaalam sa kanyang kaklase. Sinabi niya na nahihiya si Lisi na pumunta, kaya ipinagkatiwala niya sa kanya ang regalo para kay Junbao. Pagkatapos ng klase, pumunta si Miao Miao at Hyukyumin sa daungan upang maglaro. Hindi sinasadyang nakita nila si Xiaowa. Napagtanto ni Miao Miao na naroon siya kung saan siya nabibilang. Ang gaan pala kausap ni Xiaowa. Kinabukasan, binisita ni Miao Miao ang bahay ng kanyang kaklase. Pinigilan ni Xiaowa si Miao Miao na pumasok sa kanyang bahay. Nagkataon na nakita niya ang lolo ni Xiaowa, kaya nagpakilala si Miao Miao. Masayang-masaya ang lolo ni Xiao, na sa unang pagkakataon ay nakilala niya ang kaklase ng kanyang apo. Napakaliit ng bangka na wala siyang maupuan. Sa bubong ng bangka, hinahangaan ni Miao Miao si Xiaowa dahil araw-araw ay naririnig niya ang mga alon ng dagat. Sa hapunan, nagtaka ang lolo ni Xiaowa kung ano ang itsura ng kanyang apo sa klase. Sinabi ni Miao Miao na si Xiaowa ay napakagaan makisama. Mahal siya ng mga guro at kaklase. Gayunpaman, ang patakaran ng paaralan ay kailangang maayos ang buhok at magsuot ng uniforme sa klase. Ibinunyag ng lolo ni Xiaowa na pinulot niya ang kanyang apo. Dahil hindi siya nakapag-aral, hindi niya rin maituro si Xiaowa. Nangako si Miao Miao na poprotektahan niya si Xiaowa sa paaralan. Bilang pasasalamat, binigyan ng lolo ni Xiaowa si Miao Miao ng maraming seafood. Gayunpaman, inakala ng asong si Qiobao na nagnakaw siya at hinabol siya hanggang sa daungan. Kinabukasan, naging mas maayos ang relasyon ni na Miao Miao at Xiaowa na hindi makapaniwala sina Lisi at Hyukyumin pagbalik sa kanyang upuan. Ikinuwento ni Lisi kay Xiaowa ang kasaysayan ng kanyang relasyon
kay Meow Meow. Sinabi niya na ipinanganak sila sa iisang silid sa ospital, kaya magkaibigan na sila simula pa noong bata pa sila. Sa loob ng 17 taon, hindi sila naghiwalay. Sinabi ni Lizzie na siya ay kasing halaga ng ama ni Meow Meow. Nang hilahin niya ang kanyang buhok, ipinaliwanag ni Lizzie. Ginagamit niya lang itong metaphor para bigyang diin ang kanilang malapit na relasyon. Nagpatuloy si Lizzie na ibunyag na nakasal na sila ni Meow Meow simula noong 3 taong gulang pa lamang sila. Pinayuhan niya si Xiaowa na huwag nang gumawa pa ng gulo. Pagkatapos ng klase, dinala ni Meow Meow ang lumang mesa at lumang uniforme ng kanyang kapatid para kay Xiaowa. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga regalo. Naramdaman ni Xiaowa na kinakawawa siya ng kanyang kaklase. Ayaw niya ang mga taong mayaman sa oil field na walang pakundangan sa mga mangingisda. Kung ipinanganak si Meow Meow tulad niya, wala rin siyang halaga. Iginiit ni Meow Meow na kahit saan pa siya ipinanganak, hindi siya magiging negatibo tulad ni Xiaowa. Kinabukasan, pinuto ni Xiaowa ang kanyang buhok at nagsuot ng uniforme na ikinagulat ng buong klase. Nakita ni Guro Kao si Meow Meow at lihim na pinuri siya. Narinig ng klase ni Yaya na may pulis sa paaralan. Kasabay nito, tinawag ni Guro Han si Yuan Shanking sa faculty room. Inaresto ng pulis si Yuan Shanking sa harap ng buong paaralan. Lahat sa klase ay nag-uusap na pareho lang si Yuan Shanking at ang kanyang ama. Nakita nila Zeng na galit si Yaya at pinaghihinalaan ang hindi pangkaraniwang relasyon sa pagitan ni Yaya at Yuan Shanking. Inihayag niya na nakita niya si Yuan Shanking na may dalang bata at kasama si Yaya na lumabas sa ospital. Nilinaw ni Yaya na kapatid na babae ito ni Yuan Shanking. At saka, kung nagkasala man siya o hindi ay pulis ang magdedesisyon, hindi sila Zeng. Sa himpilan ng pulisya, pinayuhan ni Guro Han ang kanyang estudyante na huwag magtago ng kahit ano. Iginigiit ni Yuan Shanking na hindi siya kailanman kinontak ng kanyang ama. Gayunpaman, walang sinuman ang naniwala sa kanya. Ipinakita ni Yuan Shanking kay Guro Han ang mga peklat na iniwan ng kanyang ama sa kanyang katawan. Sinabi niya na nais niyang mahuli agad ng pulisya si Yuan Rong dahil kung babalik ito, hindi magiging ligtas ang magkapatid. Nakipag-usap sa Guro Kao, inihayag ng pulisya na nagpatuloy si Yuan Rong sa paggawa ng krimen ng bugbog ng 2 babae para magnakaw. Kamakailan, narinig ng isang long-haul driver si Yuan Rong na sinabing uwi siya para kumuha ng pera. Kaya't ipinatawag ng pulisya si Yuan Shanking. Nag-aalala sila na maaaring gumawa si Yuan Rong ng matinding aksyon laban sa kanyang anak na babae. Pagkalabas sa istasyon ng pulisya, nagmamadaling tumakbo si Yuan Shanking para sunduin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Sinabi ni Chen na pumunta sa ospital ang kanyang ina para kumuha ng gamot kaya may dumating para sunduin si Yuan Si. Pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo si Yuan Shanking sa ospital para hanapin si Chen. Walang magawa siyang naupo sa upuan at umiyak. Nakita siya ni Guro Kao. Humingi ng tulong si Yuan Shanking sa kanya para iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Natatakot siyang baka kinuha si Yuan Si ni Yuan Rong, kaya nagmadali si Guro Kao na ipagbigay alam sa pulisya. Kasabay nito, dumaan si Faye. Nalaman niyang sinundo ni Yaya si Yuan Si at dinala sa kanilang bahay. Nang matuklasan ito ni Mofi, tinanong niya ang kanyang anak. Sinabi ng kanyang anak na ibinalik ni Chen si Yuan Si para kumuha ng gamot, ngunit wala si Yuan Shanking sa bahay. Hindi kayang iwan ni Yaya ang 3 taong gulang na bata, kaya dinala niya ito sa bahay. Hindi naging malupit si Mofi sa bata. Nagtimpla siya ng gatas para kay Yuan Si. Sinabihan niya ang 2 anak na ilihim ang bagay na ito. Baka isipin ng mga tao na kasabwat tayo ni Yuan Rong. Kasabay nito, dinala ni Guro Kao si Yuan Shanking para sunduin ang kanyang kapatid. Buntong hininga si Mofi na sinabing dahil si Yuan Shanking ay mahinahon at mabait, nagkamali siya ng pamilya. Kinabukasan, inihagis ng mga kaklase ang mesa ni Yuan Shanking palabas. Galit na tinanong ni Yaya ang kanyang mga kaklase kung bakit ganoon ang pakikitungo nila kay Yuan Shanking. Kung nagkasala siya, papakawalan ba siya ng pulisya? Kailangan ng ebidensya ang batas, kaya paano sila maaaring gumawa ng kwento para hatulan siya? Naniniwala ang kaklaseng sila Zeng na niloko ni Yuan Rong ang maraming tao at hindi direktang sinaktan ang kanyang lola, kaya't hindi karapat-dapat si Yuan Shanking na umupo doon. Sa isang iglap, gustong isuko ni Yuan Shanking ang lahat. Pinagsabihan siya ni Yaya dahil sa kanyang kaduwagan at hindi niya pagtatanggol sa sarili. Ang mga sinabi ni Yaya ay nagpaalala kay Yuan Shanking. Sa harap ng buong klase, inamin niya na ang kanyang ama ay isang kriminal, ngunit hindi siya hihingi ng paumanhin para sa kanya dahil hindi siya karapat-dapat. Parurusahan ng pulisya ang kanyang mga krimen at gusto lang niyang makapag-aral ng mapayapa. Maaari nila siyang kamuhian, ngunit wala silang karapatang paalisin siya sa klase. Sa panahon ng pagsusulit sa matematika, naghulog si Meow Meow ng dice para pumili ng sagot. Sa ibaba, abala si Lizzie sa pagkopya ng mga sagot ni Xiaowa. Hindi niya pinabayaan ang kanyang matalik na kaibigan, kaya inihagis niya ang mga sagot kay Meow Meow. Alam ni Meow Meow na kinokopya ni Lizzie ang mga sagot ni Xiaowa, kaya mas pinili niyang makakuha ng mababang marka. Pagkatapos ng klase, umuwi si Lizzie para kumain ng mooncake. Ipinagmalaki ni Ling na nakita niya si Guru Zhang, ang guro sa matematika,
Ibinunyag niya na napakataas ng marka sa huling pagsusulit sa matematika ni Lizzie. Nagulat si Lizzie dahil hindi niya inakalang ganoon kagaling si Xiaowa. Kinabukasan, ang mga taong niloko ni Yuan Rong ay pumunta sa paaralan at hinanap si Yuan Shanking. Nakita nila Zeng ang kanyang ina na nagkakagulo, kaya pinigilan niya ito. Narinig ni Miao Miao ang balita at mabilis na sinabihan si Yaya na itago si Yuan Shanking. Dahil hinarangan ang kanilang daan, dinala ni Yaya si Yuan Shanking sa silid ng astronomiya sa rooftop. Dumating ang ina nila Zeng sa klase. Pinipilit nila ang paaralan na paalisin si Yuan Shanking. Ayaw ni Yuan Shanking na damay ang iba, kaya gusto niyang sumama sa kanila. Pinigilan siya ni Yaya, sinabing maaari silang pumunta sa direktor ng oil refinery para humingi ng hustisya. Ihilingin ni Lizzie sa kanyang ama na dalhin sila. Kasabay nito, dumating si Guro Kao para tawagin ang mga estudyante pabalik sa klase. Umalis na ang ina nila Zeng at hindi rin pinatalsik ng paaralan si Yuan Shanking. Ang panlabas na anyo ng class advisor ay sira-sira, ngunit ang kanyang boses ay malakas. Ipinahayag niya na hindi siya magpapatalsik ng sinumang estudyante. Ang mga taong iyon ay naglakas loob na magdulot ng gulo sa paaralan at humingi ng estudyante. Iulat niya ito sa punong guro at sa security team upang hindi na maulit ang katulad na insidente. Sa ngalan ng paaralan, nagpasya si class advisor Xiao na para sa kaligtasan ng mga estudyante, maglalaan sila ng isang silid para kay Yuan Shanking sa dormitoryo ng mga guro. Gusto niyang makita kung sino ang maglalakas loob na mambuli ng isang estudyante ng linpito. Pagkatapos, lumapit sila Zeng para ipaliwanag kay Yuan Shanking na hindi siya ang nag-utos sa kanyang ina na gawin iyon. Nagpapasalamat si Yuan Shanking kay Zeng dahil sa pag-unawa nito. Pagdating ng oras ng pagkuha ng mga resulta ng pagsusulit, nagulat si Lizzie nang makita na ang lahat ng kanyang marka ay mataas. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang mga magulang ang kanyang malaking pagpapabuti. Humiram si Lizzie ng pera sa isang kaibigan para makatulog siya sa bahay ng kanyang lola ngayong gabi. Natatakot siya na kung may mangyari sa kanya, ano na ang mangyayari kay Miao Miao. Tiniyak ni Miao Miao na magpapatuloy siya sa pamumuhay ng matatag. Pag-uwi, voluntaryong naglinis ng bahay si Lizzie para tulungan ang kanyang ina. Tumitingin sa paligid si Ihai para tingnan kung may nawawalang gamit. Pinagsabihan ni Lizzie ang kanyang ama dahil sa kanyang pagiging mapanghusga. Ipinaliwanag niya na nagsikap siya ng husto at ginamit ang kanyang lakas para maglinis mula sa balkonahe hanggang sa loob ng bahay. Pinuto ni Gi-hai ang kanyang sinasabi at sinabihan siyang diretsuhin na siya. Nang marinig ang sinabi ng kanyang anak na mayroong parent-teacher meeting bukas, hiniling ni Ihai sa kanyang anak na bigyan siya ng kaunting dangal. Inamin ni Gi-hai na hindi niya naipasa sa kanyang anak ang kanyang pagiging mapagmalaki, ngunit ang tingin ni Lizzie ay nagpapakita ng kalokohan na ikinatakot niya na baka makahawa ito. Kaya't hindi siya naglakas loob na tumingin ng matagal. Sinuri ni Lizzie na ang kanyang katalinuhan ay minana niya mula sa kanyang mga magulang, kaya kung bobo ang kanyang tingin, hindi rin matalino ang kanyang ama. Kinabukasan, sabik na naghintay ang grupo ni Miao Miao na matapos ang parent-teacher meeting ng kanilang mga magulang. Nang makita niya silang nakangiti ng masaya, mas lalo pang natakot si Lizzie. Dahil hindi marunong magbasa ng report card, pumunta ang lolo ni Xiaowa para tanungin si Guro Kao tungkol sa academic performance ng kanyang apo. Sinabi ni Guro Kao na nangunguna si Xiaowa sa klase. Naantig ang lolo ni Xiaowa dahil hindi niya inakalang ganoon kaseryoso ang kanyang apo. Pag-uwi, nabigla si Lizzie dahil hindi pa nagpakita ng reaksyon ang kanyang mga magulang tungkol sa parent-teacher meeting. Sinabi ni Ihai na hindi ibinalik ni Guro Kao ang test paper at sinabi lang niya na nagpapabuti si Lizzie ngunit kailangan pa ring magsikap ng husto. Iningi niya ang kabuang resulta. Sinimulan na ng kanyang anak na lalaki na mamanahin ang kanyang katalinuhan, ngunit kailangan itong patuloy na hasain para magtagumpay. Sa kabilang banda, pinigil ni Miao Miao ang kanyang hininga, naghihintay sa galit ng kanyang ina. Ngunit niyakap siya ni Gian, Moth at humingi pa ng paumanhin dahil sa pagiging masyadong mahigpit. Sa klase, pinarusahan ni Guro Kao ang mga estudyante, pinakokopya ang kanilang mga pagkakamali sa pagsusulit ng 0 beses. Tanging si Lizzie lang ang kailangang kopyahin ang buong pagsusulit. Nagreklamo si Lizzie na sinasabing ito ang unang beses na natakot siya sa pagkakaroon ng marka na mas mataas sa average. Kinabukasan, biglang pumasok ang isang pulis sa klase. Ipinaliwanag niya na nakatanggap sila ng ilang impormasyon tungkol kay Yuan Rong, kaya inimbitahan nila si Yuan Shanking para tumulong sa investigasyon. Kinumpirma niya na hindi direktang kasangkot si Yuan Shanking sa kaso ng panloloko. Sa kabilang banda, binigyan ni Hyumin si Lizzie ang backpatch na ipinadala ng kanyang kapatid na lalaki. Umaasa siyang makapagtapos siya agad para makapunta sa Shenzhen para hanapin ang kanyang kapatid. Naisip ni Lizzie na kung hindi siya makapasa sa entrance exam sa kolehiyo, mananatili na lang sila ni Miao Miao sa oil refinery. Siya ang magiging manager at siya naman ang magiging public relations officer sa pabrika. Habang hindi pa nagre-retiro ang kanyang ama, magpapakasal sila para bilhan sila ng kanyang ama ng isang malaking bahay. Humingi siya ng tulong kay Miao Miao para idikit ito sa kanyang likod, ngunit nahulog ito sa sahig. Aksidente itong natapakan. Pinulot ito ni Xiaowa para kay Miao Miao. Humingi siya ng paumanhin kay Miao Miao dahil sa kanyang pagiging masyadong bastos noon. Pagkatapos ng klase, nagtampo si Lizzie dahil lihim na nakikipag-ugnayan si Miao Miao kay Xiaowa sa likod niya.
Sinabi ni Miao Miao na nagbigay lang siya ng mga lumang gamit kay Xiao. Ngunit sinabi niya ang mga masasakit na salita. Kinuha ni Lisi na mayroong inferiority complex si Xiao dahil sa kanyang kahirapan, kaya natatakot siyang ituring siya ng mga tao bilang pulubi. Narinig ito ni Miao Miao at agad na tumakbo para kausapin si Xiao. Nilinaw niya na hindi niya gustong saktan si Xiao, kundi tulungan siya. Sinabi niya na ganoon din sila ni Lisi at kung mayroon silang magandang bagay, ibinibigay nila ito sa isa't isa. Ngunit walang maibigay si Xiao sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Miao Miao na ang mga uniforme o lumang mesa ay hindi mahalaga. Kung iisipin ito ni Xiao, hihingi siya ng kaunting seafood para iwi. Mula ngayon, si Xiao ay opisyal na magiging matalik na kaibigan ni Cheng Miao Miao. Sa kabilang banda, nakita ni Gen Mosi ang kanyang anak na masayang nakikipag-usap kay Yuan Shanking. Natatakot siyang maagang magmahal si Yaya, kaya nagdaos siya ng family meeting. Iginigiit ni Gen Mofi na hindi siya makaluma dahil hinayaan niyang maging matalik na magkaibigan sina Miao Miao at Li simula noong bata pa sila. Kahit pa nag-ingay si Lisi na gusto niyang pakasalan si Miao Miao, hindi niya ito pinansin. Tungkol kay Yuan Shanking, hindi niya pinipigilan si Yaya na maging mabuti sa kanyang kaklase, ngunit hindi sila maaaring magpalitan ng tingin. Nakita ni Gi Fei ang kanyang asawa na paikot-ikot, kaya tinanong niya ang kanyang anak kung maaga itong nagmahal. Tinanggihan ni Yaya ito at ang tatlong mag-ama ay nagtipon para kumain. Kinaumagahan, kakatapos lang idikit ni Yi Fei ang scrambled egg, ngunit kinolekta na ito ng kanyang anak at inilagay sa isang lalagyan para dalhin. Sinabi ni Gen Mofi sa kanyang asawa na kung mananatili siyang kalmado, dadalhin ng kanilang anak ang buong bahay. Dinala ni Yaya ang egg tart para sunduin si Yuan Shanking at ang kanyang kapatid para pumasok sa paaralan. Pagdating sa klase, dinala ni Lisi ang sausage para kay Miao Miao, ngunit nagalit siya dahil pinatawad niya si Xiao. Sa harap ng kanyang karibal, nagpanggap si Lisi na malapit kay Miao Miao, ngunit gulong-gulo ang kanyang kalooban. Pagkatapos, dumating si Zhu Chao para ipaalam na magkakaroon ng group poetry reading competition ang paaralan. Gayunpaman, hindi pinayagan ni Zhu Chao si Xiao na sumali dahil mahina ang kanyang Mandarin. Nang marinig ni Zhu Chao na pinagtatanggol ni Miao Miao si Xiao, pinaghihinalaan niya na maaga itong nagmahal. Pinapaalala ni Lisi kay Zhou Chao na tinutulungan din nila ni Hu Qiumin si Xiao. Sinabi niya na ang kompetisyon ay isang palaruan para mag-relax ang mga estudyante. Magkakaklase sila, kaya bakit hindi niya papayagan si Xiao na sumali? Narinig ni Xiao sa labas ng pinto ang pagtatanggol ni Lisi. Pagkatapos ng klase, binuhat ni Lisi si Yuanzi para tulungan si Miao Miao, kaya hindi siya nakapaglaro ng basketball. Nakita niya si Xiao at humingi siya ng tulong dito para buhatin si Yuanzi. Pagbalik ni Miao Miao na may dalang ice cream, nagbuntong hininga siya dahil wala siyang maaasahan kay Lisi. Nag-alok si Xiao na tuturuan siya para makabayad sa pagtuturo niya ng Mandarin. Tinitingnan ni Xiao si Miao Miao na nakikipaglaro kay Yuanzi. Kasabay nito, na-sprain ang paa ni Lisi habang naglalaro ng basketball. Agad na binuhat ni Xiao ang kanyang kaibigan papunta sa ospital. Nagpapasalamat si Gi Fei kay Xiao na iparating ang kanyang pasasalamat sa kanyang lolo dahil ang seafood ay napakasariwa at masarap. Nais din ni Lisi na ipagpalit ang kanyang lumang school supplies sa seafood ni Xiao. Pag-uwi, sinabihan ni Yi Fei ang kanyang anak na sabihan si Yuan Shanking na dalhin ang kanyang kapatid sa ospital para magpatingin. Pinaghihinalaan niya na medyo mabagal ang pag-unlad ng utak ni Yuanzi. Nagtaka si Gian Mofi kung bakit sobrang bait ni Yaya kay Yuan Shanking. Sinabi ni Yaya ang tungkol sa pagkakataong nahulog siya sa isang butas. Ang batang babae na tumulong sa kanya, ngunit nahila pababa ay si Yuan Shanking. Nakita niya ang birthmark sa likod ng tenga ni Yuan Shanking na pareho sa batang babae noong bata pa. Pagkatapos ng pangkalahatang pagsusuri, sinabi ni Yi Fei na normal ang katalinuhan ni Yuanzi, ngunit siya ay pipi at bingi. Naalala ni Yuan Shanking na ang kanyang ama ay nagkaroon ng asawa sa labas na nagngangalang Lin Xiu. Pagkatapos ipanganak si Yuanzi, tumakas ang kanyang ama kasama ang pera. Si Lin Xiu ay napuot sa buhay at pinabayaan din ang kanyang anak na babae. Noong araw na iyon, malakas ang ulan at hangin. Pag-uwi ni Yuan Shanking, nakita niyang nakahiga ang kanyang nakababatang kapatid na babae ng mag-isa, nabasa ng tubig ulan. Pagkatapos, nilagnat si Yuanzi sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pagbalik ni na Yuan Rong at Lin Xiu makalipas ang kalahating buwan, agad silang nanamantala ng mga tao sa pamamagitan ng pamumuhunan. Hindi nila pinansin si Yuanzi at gusto pa siyang ibenta. Natakot si Yuan Shanking at hindi na naglakas loob na pumasok sa paaralan upang alagaan ang kanyang kapatid. Nang kumpiskahin ang kanilang bahay dahil sa panloloko ng kanyang ama, niyakap ni Yuan Shanking ang kanyang kapatid at nanatili sa opisina ng pabrika sa loob ng 3 araw. Isang mabait na pinuno ang nag-ayos ng kasalukuyang bahay para sa magkapatid. Naniniwala si A. Cheng na ang lagnat ay maaaring nag-iwan ng mga epekto kaya't hindi makarinig si Yuanzi. Nangako siya na dadalhin niya si Yuanzi para sa isang komprehensibong pagsusuri at unti-unting gagamutin. Inakusahan ni Yuan Shanking ang langit na hindi patas na pinapasa ni Yuanzi ang parusa para sa kanyang mga magulang. Naniniwala si Miao Miao na gagaling si Yuanzi at malapit nang magbayad ang mag-asawang Yuan Rong at Lin Xiu. Pagdating sa klase, pinilit ni Miao Miao si Zhu Chao na payagan si Xiao na sumali sa poetry reading competition. Kasabay nito, dumating si Xiao. Nangako siya na hindi niya makakaabala sa klase. Nang marinig na gumaling ang kanyang Mandarin, umayag si Zhu Chao. Sa gabi, inanyayahan ni Xiao ang kanyang mga kaklase sa kanyang bahay para maglaro. Nakatayo sa bubong ng bangka, nadulas at nahulog si Miao Miao. Mabilis siyang sinalo ni Xiao. Pinapaalala ni Lisi sa grupo na narito sila para magbasa ng tula, hindi para mag-selfie. Nasa itaas ang mataas na kalangitan at nasa ibaba ang malawak na dagat. Sama-samang naranasan ng magkakaibigan
kaibigan ang isang magandang kabataan. Sa gabi, inanyayahan ni Xiaowa ang kanyang mga kaibigan na kumain ng seafood. Pinuri ni Lizzie ang masarap na pagkain at humingi ng kaunting pinatuyong isda para iwi. Sinabi ni Xiaowa na hindi stable ang kita ng mga taga-baryo sa palaisdaan. Pagkatapos ng bawat bagyo, walang pera ang buong nayon. Siya lang ang nag-iisang tao sa nayon na nakapag-aral salamat sa tulong ng pamilya ni Yaya. Mas naging tiwala si Yuan Shanking sa buhay. Itinapon niya ang kanyang komplekses at pumasok sa klase ng may kumpiyansa, nakikihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng bawat klase, tinutulungan ni Xiaowa ang kanyang mga kaibigan sa pag-aaral. Napakahigpit niya kay Lizzie at Miao Miao. Sa ospital, sinabi ni Yi Fei kay Yuan Shanking na maaari niyang makapag-opera para sa cochlear implant kay UNC. Hihingi siya ng pondo mula sa Children's Foundation. Gayunpaman, kailangan pa ring bayaran ang humigit kumulang 50,000 crest para sa implant. Sa paaralan, nanawagan si Yaya sa kanyang mga kaklase na mag-donate para matulungan ang nakababatang kapatid na babae ni Yuan Shanking. Nang malaman nila Zeng ang sitwasyon ni Yuan Shanking, gusto rin niyang magbigay ng maliit na donasyon. Sa flag ceremony, pinuri ni class advisor Xiao ang diwa ng pagtulong sa kapwa ng buong paaralan. Ipinahayag niya na hindi lang si Yuan Shanking, ang buong paaralan ng Linpito ay hindi magpapabaya sa sinumang estudyante. Sa loudspeaker, nanawagan ang kinatawan ng Linpito Oilfield para sa pagmamahal ng lahat para kay UNC. Bawat isa ay nagbibigay ng kaunti para lumikha ng malaking pagmamahal. Sa wakas ay dumating na rin ang poetry reading competition. Dinala ng punong guro ang isang kahon ng chalk at nilagyan ng kulay rosas na pisngi ang bawat estudyante. Humingi si Lizzie ng karagdagang mata para sa kanyang noo. Kahit siguro Kao ay hindi nakatakas sa kulay rosas na pisngi ng punong guro. Sa entablado, binasa ni Miao Miao ang pagpapakilala para sa awit ng kabataan. Ang Pink Cheek Squad ay masigasig na ibinuhos ang kanilang diwa sa tula. Ang kanilang kasiglaan ay ang kagalakan at sigasig ng isang magandang kabataan. Pagkatapos, dumating ang bahagi ni Yuan Shanking. Nagtaka si Lizzie kung bakit hindi nilagyan ng pulbos ang kanilang klase. Matapang na inilatag ni Yuan Shanking ang tula na siya mismo ang sumulat. Tulad ng isang sigol, nalampasan ng mga kabataan ang bundok ng mga alon at lahat ng mga paghihirap. Nagtanim sila ng mga sariwang bulaklak sa daan. Tinatanggal ang mga bato sa bundok. Ipinapamalas nila ang kanilang layag sa gitna ng agos. O ulan at hangin, mangyaring maging mabait sa mga sigol. O kabataan, mangyaring maging mabait sa mga kabataan. Naway ang bawat isa ay makalipad ng malaya tulad ng isang sigol. Ang pagtatanghal ng isigol na puno ng damdamin ay nanalo sa poetry reading competition. Pagkatapos ng klase, inanyayahan ni Elise si Miao Miao na kumain ng pizza na tinatawag na Keeping You for Life. Dahil hindi pa nakakakain si Miao Miao ng durian, agad siyang tumakbo sa banyo pagkatapos kumain ng isang piraso. Kinabukasan, dinala ni Yi Fei si Yuan Zi sa Beijing para sa operasyon. Sa gabi, tumawag siya para ipaalam na matagumpay na naipasok si Yuan Zi sa ospital. Ayon sa schedule, operahan siya sa susunod na linggo. Maaga pa nang pumunta si Jen Mofi sa trabaho, narinig niya ang balita na ninakawan ang greening team. Natakot siya at tumakbo hanggang sa madulas at mabali ang kanyang binti. Nang malaman ito ni Yuan Shanking, pumunta siya para tulungan si Jen Mofi na maglinis ng mga halaman. Nag-alok siyang lumipat sa bodega ng grupo para bantayan ang mga halaman at tulungan si Jen Mofi sa paglilinis. Pagkatapos ng klase, tinulungan ng magkapatid na Yaya si Yuan Shanking na ilipat ang kanyang mga gamit sa greening team. Natuklasan ni Yuan Shanking na makikita niya ang buong stereo SSI mula sa kanyang silid. Pagpunta ni Jen Mofi sa trabaho, nakita niya ang mga gamit na maayos na nakasalansan ni Yuan Shanking at napaisip siya kung bakit ang isang bastos na tulad ni Yuan Rong ay nagkaroon ng ganoong kabait na anak na babae. Nang makita niya ang pasasalamat ni Yuan Shanking, sinabihan ni Lizzie si Miao Miao na matuto mula sa kanya. Naniniwala siya na ang kanyang nararamdaman para kay Miao Miao ay puno ng utang na loob. Nagluto si Yuan Shanking ng hapunan para sa lahat bilang pasasalamat. Nagreklamo si Lizzie, kung nalaman lang niya na maganda ang lugar na ito, hindi sana siya nagtago sa ilalim ng tulay. Nang marinig niya si Yuan Shanking na nagpapakita na nagtanim sila ni Yaya ng mga puno, gusto rin ni Lizzie na magtanim ng mga bulaklak kasama si Miao Miao at tawagin itong Tisi Miao. Sa hating gabi, narinig ni Yuan Shanking ang tahol ng aso at lumabas para tingnan. Nakita niya ang dalawang magnanakaw na may dalang mga halaman. Upang hindi niya magising ang ahas sa pamamagitan ng paghampas sa damo, lihim siyang sumunod sa kanila pabalik sa kanilang bahay para kunin ang address at ibigay ito kay Yan Mos. Sa huli, nahuli ni Yan Mofi ang mga salarin at nabawi ang mga nawawalang halaman. Sa gitna ng klase, tinawag ni class advisor Xiao si Yuan Shanking sa opisina. Ibinigay niya ang balita na matagumpay ang operasyon ni Yuan Zi. Naging emosyonal si Yuan Shanking at niyakap niya si class advisor Xiao. Nais lang niyang magpasalamat sa lahat. Tinagubilina ni Principal Xiao ang mga estudyante na magsumikap na makapasa sa entrance exam sa kolehiyo bilang ganti sa paaralan. Pagkatapos ng ilang araw, nagpasya si Ken yun na alagaan si Zi habang nag-aaral si Shanking. Sinasabi niya na ito'y bilang bayad sa pag-aalaga ni Shanking sa mga halaman. Pagdating sa paaralan, ipinagmalaki ni Q-Min na binilhan siya ng bagong music player ng kanyang stepfather. Sinabi niya na
malaki ang pagbabago nito simula nang tumalon sa tulay ang kanyang ina. Pagkatapos ng klase, inimbitahan ni Xiaowa si Miao Cheng na kumain ng alimango sa kanilang bahay. Tumanggi siya dahil mayroon na silang lakad ni Lizzie para kumain ng barbecue. Inimbitahan ni Miao Cheng si Xiaowa na sumama. Sa hapunan, ibinunyag ni Ishan na dati siyang tinatawag na kamay ng demonyo dahil sa kanyang napakagaling na pag-ihaw. Nang malasing, nagsimulang maghinagpis si Ishan tungkol sa buhay. Ibinigay niya ang kanyang tunay na pagmamahal sa isang babae. Ngunit dahil sa kanyang walang katiyakang trabaho, tinutulan siya ng pamilya ng babae. Maging ang babae mismo ay minamaliit siya. Kinabukasan sa paaralan, tinawag si Miao Cheng sa opisina dahil bumagsak ang kanyang English grades. Sinabihan siya ni Genli, Han na imbitahin ang kanyang mga magulang sa paaralan. Nang marinig siyang nagrereklamo tungkol sa pag-anyaya sa mga magulang, nagalit si Ishan sa estilo ng pagtuturo ni Yen. Han na sumisira sa emosyonal na kalagayan ng mga bata. Nagpasya siyang makipagkita sa guro ni Miao Cheng para kumatawan sa mga magulang. Pagdating sa paaralan, napagkamalan ni Ishan si Principal Xiao bilang guro sa English. Upang maibsan ang galit ng kanyang apo, pinagsalitaan ni Ishan ang guro, sinabing hindi nito tinatama ang mga papel at abala sa pagkain ng tiko. Ipinaliwanag ni Principal Xiao na hindi siya ang guro. Sa sandaling iyon, bumalik si Yanli Han sa opisina. Sa unang tingin pa lang, hindi na maalis ni Ishan ang kanyang mga mata sa guro ng kanyang apo. Nagmamadaling tumakbo si Miao Cheng sa opisina para salubungin ang kanyang tiyuhin. Hindi inaasahan ni Miao Cheng na magbabago ang isip ni Ishan at pagsasabihan siya sa hindi pagsunod kay Yen. Han, sa kanyang kakayahan sa wikang banyaga na natutunan mula sa mga pelikula, sinabi ni Ishan na tutulungan niya si Miao Cheng. Sa kanyang kaarawan, binigyan si Yaya Cheng ng kanyang mga magulang ng bagong computer set. Lubos siyang natuwa dahil matagal na niyang gusto ang isang computer. Sinabi ni Ishan na siya ang mag-organisa ng birthday party para kay Yaya Cheng. Sa kanyang kaarawan, niyaya ni Yaya Cheng ang kanyang mga kaibigan na mag-skating. Tiningnan niya si Shan King na pinagsusuot ng sapatos ang kanyang mas nakakabata na kapatid. Hiniling ni Lizzie kay Yaya Cheng na tulungan siyang isuot ang sapatos niya. Sinabi ni Lizzie sa kanyang mga kaibigan na huwag siyang hawakan habang nag-skate. Walang pakialam na nag-skate si Xiaowa na nagpahanga kay Lizzie. Sa skating rink, dahan-dahang ginabayan ni Yaya Cheng at hinikayat si Shan King. Samantala, kumapit si Lizzie sa rehas, hakbang-hakbang. Nang makita niya si Xiaowa na hawak ang kamay ni Miao Cheng, agad na hinila ni Lizzie si Miao Cheng pabalik. Bagaman pareho silang hindi marunong mag-skate, kumpiyansa pa rin siyang hindi humawak sa rehas. Nagkasama-sama ang grupo ng mga kaibigan, nagkaroon ng human wave at nag-enjoy sa skating ring. Noong gabi, naghanda si Isha ng isang masaganang birthday party para sa kanyang apo. Nagluto siya ng inihaw na hita ng tupa para sa mga bata. Nagtanong siya kung sino ang pinakamalapit kay Yan. Han sa paaralan, may kanya-kanyang opinyon ang bawat isa mula kay Ikaw, sa guro sa physical education, hanggang sa guro sa kasaysayan, na lahat ay gusto si Ken. Han, sinabi ni Lizzie na marami ang karibal ni Ishan. Naalala ni Luozeng na kakilala ng kanyang ina ang guro sa musika sa paaralan at tutulungan niya si Ishan na alamin ang love life ni Ken. Han, pagkatapos ng party, binigyan ni Shan King si Yaya Cheng ng 365 na bituin na gawa sa papel. Bukod pa rito, gumawa din siya ng egg tart para sa kanya. Nagtanong si Yaya Cheng kung kailan ang kaarawan ni Shan King. Sinabi ni Shan King na kahapon ang kaarawan niya. Simula nang mamatay ang kanyang ina, hindi na siya nagdiriwang ng kaarawan. Nagdagdag si Yaya Cheng ng isa pang kandila upang ipagdiwang ang kaarawan ni Shan King. Nangako siya na simula ngayon ay lagi siyang makikiselebrate ng kaarawan niya. Pag-uwi, natuklasan ni Yaya Cheng na sa bawat bituin ay may isang hiling mula kay Shan King. Tahimik niyang binasa ang lahat ng hiling na ibinigay sa kanya ni Shan King. Sa klase, nagtaka si Miao Cheng kung bakit wala pa si Xiaowa sa paaralan. Nang makita siyang nag-aalala para kay Xiaowa, nalungkot si Lizzie. Nang hindi dumating si Xiaowa sa paaralan, binisita siya ni Miao Cheng sa kanyang bahay. Sinabi ni Xiaowa na binisita niya ang kanyang dating principal na may sakit. Nang makita na giniginao si Miao Cheng, inabot ni Xiaowa ang kanyang jacket sa kanya. Biglang nahiya si Miao Cheng at namula ang mukha dahil sa pagiging maalalahanin ni Xiaowa. Sa sandaling iyon, isang babaeng nagngangalang Hua ang dumating upang hanapin si Xiaowa. Si Hua ay mula sa isang fishing village. Pinatigil siya ng kanyang mga magulang sa pag-aaral upang magtrabaho at kumita ng pera para suportahan ang kanyang kuya. Pinayuhan ni Miao Cheng si Hua na humanap ng paraan upang magpatuloy sa pag-aaral. Gayunpaman, walang high school sa fishing village. Inisip ni Miao Cheng na baka pwede siyang humingi ng tulong para makapasok si Hua sa Linpito. Nagtanong si Lizzie sa kanyang tiyuhin, si Ishan, kung paano magpakita ang isang babae ng pagmamahal. Sinabi ni Ishan na kung ang isang babae ay hahawakan ka sa balikat, tiyak na hindi kanya gusto dahil kapag gusto kanila, tahimik lang silang mag-aalala para sa iyo. Nagulat si Lizzie nang matanto niya ang tunay na damdamin ni Miao Cheng. Mag-isa siyang umupo sa Ferris wheel, inaalala ang masasayang alaala ng kanyang kabataan. Kinabukasan, kunwari nalungkot si Lizzie ngunit hindi siya pinansin ni Miao Cheng. Niyaya niya si Xiaowa na makipagkita kay Ikaw upang humingi ng tulong para makapasok si Hua sa paaralan. Hindi maintindihan ni Lizzie ang pag-uusap ni Miao Cheng at Xiaowa. Ngayon, dinala ni Xiaowa si Ikaw para makilala si Hua. Sinabi niya
niya na si Hua at marami pang kaibigan sa fishing village. Labis na mahilig sa pag-aaral, ngunit nakarating lang sa grade siyam dahil walang high school sa kanilang nayon. Si Xiaowa lang ang tanging tinulungan ng dating principal para makapag-aral sa Linpito. Nang makita ang pagnanais ni Hua na mag-aral, pumayag si Ikaw na makipag-usap sa pamunuan ng paaralan. Umupo si Lisi at hinintay si Miao Cheng, ngunit nakita niya itong kasama si Xiaowa. Nagalit siya at sinabi kay Miao Cheng na lumipat sa bangka dahil ang mga tao ay nabubuhay sa pangingisda araw-araw. Ayaw ni Miao Cheng na makipag-away kaya umuwi na siya. Hinintay ni Ishan na matapos ang trabaho ni Ian Han at gumamit ng dahilan na humingi ng payo sa pagtuturo ng mga bata upang yayain siyang kumain. Sakto namang dumaan si Principal Xiao at gustong sumama. Sa opisina ng paaralan, humingi ng paumanhin si Ikaw kay Xiaowa dahil hindi pumayag si Principal Xiao na tanggapin si Hua dahil ang Linpito ay para lang sa mga anak ng mga empleyado ng minahan ng langis. Hindi sumuko si Miao Cheng at hinintay si Principal Xiao na makabalik. Kinagabihan, inalalayan ni Ishan si Principal Xiao na lasing at dinala sa paaralan. Sakto namang dumating si Miao Cheng para hanapin si Principal Xiao at nakita niyang nasa kama ng guro ang kanyang tiyuhin. Agad na hinabol ni Ishan ang kanyang apo. Pinagalitan ni Lisi si Miao Cheng dahil kasama na naman niya si Xiaowa. Sinumbatan naman ni Miao Cheng ang kanyang tiyuhin sa pagiging pabago-bago nito. Sa wakas, nalaman din ni Lisi ang tungkol kay Hua. Upang maayos ang kanilang gusot, sinabihan ni Ishan ang dalawa na huwag sabihin kay Ian Han ang nangyari kagabi. Naisip ni Miao Cheng na hindi niya maaabot si Ian Han, kaya mas mainam na baguhin ang kanyang target at mag-focus kay Principal Xiao. Sa 3 oras self-break, nakipag-usap si Miao Cheng sa kanyang mga kaibigan. Gusto ni Miao Cheng na maging tiyahin niya si Principal Xiao upang maging mas madali at maganda ang kanyang buhay sa paaralan. Kahit ang pag-aaral ni Hua ay maayos din, nagmamadaling bumaba si Miao Cheng sa opisina upang bisitahin si Principal Xiao. Sinabi niya na sinabi ng kanyang tiyuhin na si Principal Xiao ay maganda at mabait. Nagkaisa ang dalawa sa kanilang mga libangan na parang matagal na silang magkakilala. Sinimulan ni Miao Cheng ang pag-uusap tungkol sa pagpapapasok kay Hua sa paaralan. Inamin niya na lagi niyang itinuturing si Principal Xiao bilang isang huwaran tulad ng isang parola na nagbibigay liwanag at gumagabay sa mga mag-aaral. Naniniwala si Miao Cheng na ang isang dakilang tao, tulad ni Principal Xiao, ay hindi pababayaan ang isang 16 na taong gulang na batang babae na nagnanais na makabalik sa paaralan. Hiniling niyang kumatawan sa pamilya ni Hua. Gayon din, gusto ng kanyang tiyuhin na magpasalamat kay Principal Xiao. Matapos makipagkita kay Ikaw, nagpa siya si Principal Xiao na bigyan si Hua ng pagkakataong kumuha ng pagsusulit. Kung mataas ang makukuha niyang marka, ipapakita niya ito sa principal para humingi ng tulong. Kinagabihan, inakala ni Principal Xiao na bibisitahin siya ni Ishan, kaya nagpalit siya ng damit at naghintay, ngunit hindi dumating si Ishan. Lumabas si Principal Xiao upang hanapin siya. Hindi sinasadya, natanto niya na nag-iisip lang siya ng kung ano-ano dahil si Gen Han ang gusto ni Ishan. Magalang na tinanggihan si Ishan ni Gen Han at nakita niya si Principal Xiao sa labas. Nalaman niya na nasaktan niya si Principal Xiao dahil sa kanyang mga salita. Kinabukasan, ibinalik ni Miao Cheng ang bag ni Principal Xiao sa ngalan ng kanyang tiyuhin. Nang marinig siyang patuloy na binabanggit ang kanyang tiyuhin, hiniling ni Principal Xiao kay Miao Cheng na sabihin kay Ishan na maghanap ng trabaho kapag mailibre siyang oras. Huwag kang pumunta sa paaralan na parang palengke. Pagbalik sa klase, nagreklamo si Miao Cheng dahil malabo pa ang pangarap niya na magkaroon ng tiyahin na principal. Pero mas nag-aalala siya na hindi tutulungan ni Principal Xiao si Hua. Gayunpaman, sinabi ni Ikaw na ibinilin pa rin ni Principal Xiao sa kanya na maghanda ng mga materyales para sa pagsusulit ni Hua. Sa harap ng gate ng paaralan, hinintay ni Ishan na makita si Principal Xiao. Lubos siyang nagpapasalamat dahil hindi niya hinayaan na maapektuhan ng galit niya ang pagpasok ni Hua sa paaralan. Gumawa siya ng sili na may sarsa para maalis ang hindi pagkakaunawaan nila ni Gen Xiao. Ngunit wala na talagang pakialam si Principal Xiao at diretsahan siyang tinanggihan. Sinabi niya na dumating na ang oras ng pagsusulit, ngunit hindi pa rin dumarating si Hua. Dumating si Hua sa paaralan na may mga pasa sa mukha. Sinabi niya na pinilit ng mga magulang ni Hua na bumalik siya sa Guangdong. Nais nilang kumita ang kanilang anak na babae ng sapat na pera para makapag-asawa ang kanyang kuya. Sinubukan ni Xiaowa na pigilan sila, ngunit binugbog siya. Ayaw makita ni Hua na nasasaktan si Xiaowa, kaya sumunod na lang siya sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Nang marinig ang kwento ni Hua, sinisi ni Miao Cheng ang sarili dahil hindi niya pinahahalagahan ang pag-aaral na araw-araw niyang inirereklamo, ngunit isang pagkakataon na wala sa iba. Sa grupo ng mga halaman, naglalabas si Shan King nang biglang may marinig siyang kakaibang ingay. Lumabas siya para tingnan at nagulat siyang makita si Weiyong muli. Sinabi nito na maninirahan siya sa kanyang anak na babae sa loob ng ilang panahon. Kung maglakas loob si Shan King na tawagan ang pulisya, hindi mabubuhay ang magkapatid. Maaga pa nang magdala si Yaya Cheng ng pagkain para kay Shan King. Binantaan ni Weiyong si Shan King na manahimik. Samantala, nalulungkot
Nalulungkot pa rin si Miao Cheng tungkol sa nangyari kay Hua. Nang marinig niyang gusto niyang bisitahin si Xiaowa, nagtampo si Lizzie at hindi siya sumama. Malungkot siyang pumunta sa greenhouse upang magpalamig. Nagkataon na nakita niya si Yaya Cheng na hinahanap si Shan King. Sinabi ni Lizzie na wala sa bahay si Shan King dahil madilim pa ang kwarto. Inamin ni Lizzie na pakiramdam niya ay napakawalang silbi niya nitong mga nakaraang araw. Nahulaan ni Yaya Cheng na nalulungkot si Lizzie dahil kay Xiaowa at makikita sa mukha nito ang pagtatampo. Inamin ni Lizzie na nagagalit siya kapag nakikita niya si Miao Cheng na umiikot kay Xiaowa. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil sa tingin niya ay makasarili siya. Kinabukasan, tinanong ni Yaya Cheng ang kanyang ina tungkol kay Shan King. Sinabi ng kanyang ina na dinala ni Shan King si Zi sa bakasyon sa taglamig. Nagduda si Yaya Cheng dahil walang sinabi si Shan King at nag-iwan lang ng sulat bago umalis. Tinawag ni Yan Ling ang kanyang anak upang sagutin ang tawag ni Miao Cheng. Malungkot na humingi ng tulong si Lizzie sa kanyang ina na tanggihan ang tawag. Inakala ni Miao Cheng na makitid ang utak ni Lizzie dahil seloso ito kay Xiaowa. Inisip ni Yaya Cheng na iniisip ng kanyang ate ang buong mundo, ngunit nakalimutan niya ang nararamdaman ni Lizzie. Samantala, nang malaman ni Weiyong na bingi at pipi ang kanyang maliit na anak na babae, hindi niya mapigilang lumuha. Kinagabihan, nag-aalalang sinilip ni Yaya Cheng ang kwarto ni Shan King, ngunit nagawa ni Weiyong na magtago at bantaan ang kanyang anak. Sa volleyball competition sa pagitan ng mga oil factories, hindi sinasadyang nakita ni Ihai ang kanyang unang pag-ibig na si Baeksu. Apektado pa rin siya sa nangyari sa kanila noon. Sekretong pumunta si Ihai para humingi ng paumanhin sa kanyang ex-girlfriend. Nang malaman ito ni Lizzie, hinarang niya ang sasakyan ng kanyang ama. Ibinunyag niya na matagal na niyang alam na mayroon pa ring nararamdaman ang kanyang ama para sa kanyang unang pag-ibig. Noong taon na iyon, para sa promosyon, iniwan ni Ihai si Baeksu at pinakasalan si Yan Ling. Sinabi ni Lizzie na sa itsura at utak ng kanyang ama, 3 buhay ang kailangan para mapangasawa niya ang kanyang ina. Ngunit hindi pa rin siya makontento at lihim na nakikipagkita sa kanyang ex. Pumunta siya sa beach para magpalamig at nakita niya si Xiaowa. Inamin niya na mabait ang kanyang mga magulang sa kanya, ngunit abala ang isa sa pagiging may-ari ng restaurant at ang isa ay abala sa pagiging pinuno ng oil mine. Sinisi ni Lizzie ang kanyang sarili sa pagiging walang silbi. Sinabi ni Xiaowa na ang walang problema na buhay ni Lizzie ay isang bagay na hindi niya makakamit sa buong buhay niya. Naunawaan na ni Lizzie kung bakit umiikot si Miao Cheng kay Xiaowa. Dahil kung ikukumpara sa kanya, mas maunawain at responsable si Xiaowa tulad ng isang tunay na lalaki. Alam ni Weiyong na hindi siya maaaring manatili sa grupo ng halaman ng matagal, kaya nagpasya siyang umalis. Nag-iwan siya ng kaunting pera para kay Shan King at sinabihan itong alagaan ng mabuti ang kanyang kapatid. Paglabas ni Weiyong sa pinto, nagulat siyang makita si Yaya Cheng. Agad siyang sinunggaban ni Yaya Cheng, ngunit pinigilan siya ni Shan King. Nagtanong si Yaya Cheng kung bakit siya pinipigilan ni Shan King na hulihin ang kriminal. Lumuhod si Shan King at nagmakaawa kay Yaya Cheng na huwag tumawag sa pulis. Sabi niya, Yaya Cheng, bagaman wanted si Weiyong, siya ang aking ama. Maaga pa nang hanapin ni Miao Cheng si Lizzie. Nagtampo si Lizzie at pumasok sa kanyang kwarto upang magpalit ng damit. Nang marinig niyang nagbibiro si Miao Cheng, sinabi ni Lizzie na marunong din siyang malungkot at mayroon siyang sariling problema. Inamin niya na marami siyang napag-isipan tungkol sa kanyang 17 taon ng walang silbing buhay. Habang ang kanyang mga kaibigan ay may mga plano para sa hinaharap, wala siyang direksyon. Simula pa pagkabata, inisip ni Lizzie na kung saan pupunta si Miao Cheng, susundin niya ito. Biglang napagtanto ni Miao Cheng na wala rin siyang tiyak na layunin. Gayunpaman, naniniwala si Miao Cheng na ang buhay ay puno ng mga trabaho at tiyak na mayroong bagay na nababagay sa kanya. Nagbuntong hininga si Lizzie dahil sa mas mahirap na buhay. Akala niya na matatag ang relasyon nila ni Miao Cheng, ngunit simula nang dumating si Xiaowa, mas madalas na siyang pinapansin. Akala ni Lizzie na mahal ng kanyang mga magulang ang isa't isa, ngunit natuklasan niya ang katotohanan na lihim na nakikipagkita ang kanyang ama sa kanyang unang pag-ibig. Inamin ni Miao Cheng na dati ay parang si Lizzie siya, walang pag-asa sa buhay. Sa bahay, lagi siyang kinukumpara ng kanyang ina at pinapaboran ang kanyang nakababatang kapatid. Sa paaralan, hindi maganda ang kanyang performance. Ngunit nang makita niya ang mga buhay ni Xiaowa, Shan King at Hua, bigla niyang naunawaan kung gaano siya kasaya. Namuhay sila sa kahirapan ngunit hindi kailanman nagreklamo. Tinulaan ni Miao Cheng na wala siyang ideal tulad ni Lizzie dahil binigyan sila ng langit na walang problema na buhay. Biglang nagising si Lizzie at muling naging masigla. Nag-usap sina Baeksu at ang kanyang anak na lalaki. Sinabi ni Yan Ling na matagal nang nalulungkot si Ihai sa pag-iwan sa kanyang unang pag-ibig. Iyon ang paraan niya ng pagdurusa sa kanyang kasalanan. Sinabi ni Yan Ling na nakipagkita na siya kay Baeksu. Naisip niya na pinakasala ni Ihai ang tamang tao at pumili ng isang magandang buhay. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang mga taon ng pagsasama, naunawaan ni Yan Ling na si Ihai ay isang mabuting asawa. Hindi siya nagrereklamo at palaging sumusunod sa kagustuhan ng kanyang asawa. Bukod pa rito, hindi siya umasa sa pamilya ng kanyang asawa tulad ng sinasabi ng iba. Tanging si Yan Ling lamang ang nakakaalam kung gaano nagsikap ang kanyang asawa mula sa pagiging isang manggagawa sa paghuhukay ng balon hanggang sa kasalukuyan niyang posisyon bilang pinuno. Tiniyak niya na bagaman mahigpit ang kanyang ama, mahal na mahal pa rin ito si Lizzie. Nang umuwi ang kanyang asawa, binigyan siya ni Yan Ling ng tsaa at sinabi sa kanyang anak na ialok
ito sa kanyang ama. Nang ininom ito ni Yehai, nagreklamo siya na hindi marunong gumawa ng tsaa si Lisi. Sa huli, kahit nagmamahalan ang mag-ama, hindi nila maiwasang mag-away. Sa pagdating ng bagong taon, dumating ang lola ni Miao Cheng upang magdiwang ng bagong taon kasama ang pamilya ng kanyang anak na babae. Umuwi mula sa Shenzhen University ang kuya ni Qiumin at bumili siya ng maraming regalo para sa kanyang kapatid na babae. Samantala, gumawa si Shanking ng dumplings upang dalhin sa pamilya ni Yaya Cheng para sa bagong taon. Sa fishing village sa tabing dagat, natuwa si Xiaowa sa pag-uwi ng kanyang kuya. Sa dormitoryo ng guro, hindi pa rin sumusuko si Ishan kay Principal Xiao at pinuntahan niya ito upang dekorasyonan ang kanyang kwarto. Sa sandali ng bagong taon, bawat isa sa kanila ay may iba't ibang emosyon sa pagbati sa bagong taon. Ngunit lahat sila ay naniniwala na ang susunod na taon ay magdadala ng bagong pag-asa at bagong kasiyahan. Sa unang araw ng bagong taon, nagdala si Xiaowa ng seafood sa pamilya ni Miao Cheng. Binigyan din niya si Miao Cheng ng isang kahon ng dumplings na siya mismo ang nagbalat. Sakto namang dumating si Lisi upang batiin sila ng Happy New Year. Inimbitahan ni Xiaowa ang dalawa na bisitahin ang kanyang kuya kapag mailibre silang oras. Isang beses lang sa isang taon na may pagkakataong magpakita ng kabutihan, kaya naghanda si Lisi ng maraming regalo para sa lolo at lola ni Miao Cheng. Ipinapaalala niya ang tungkol sa kasunduan na ipinasya ng mga matatanda at hindi dapat maging matigas ang ulo ang mga anak. Nagpunta din ang magkapatid na Qiumin para batiin ang bagong taon ang pamilya ni Miao Cheng. Nang magkasama-sama silang lahat, nagbigay si Genf, yun ang mga red envelope bilang pampaswerte. Sinabi niya na manatili silang lahat para sa hapunan sa bagong taon. Nagpunta si Lisi at Miao Cheng para batiin ng bagong taon ang magtiyo at mag-apo na si Xiaowa. Sa wakas ay nakilala ni Dawa ang dalawang matalik na kaibigan na madalas banggitin ng kanyang nakababatang kapatid. Samantala, dinala ni Yaya Cheng ang magkapatid na Shanking sa bagong taon na palengke. Nagkataon na nakasalubong nila ang grupo ni Lu Zeng. Magkasama silang kumuha ng souvenir photo. Kahit na nasa 4 na puin na sina Ji at Genf, Yu, gumawa pa rin ang kanyang ina ng mga vest para suotin nila sa bagong taon. Lubos na pinahahalagahan ni Ifei dahil bawat tahi ay pagmamahal ng kanyang ina. Naniwala siya na hanggat may ina, palagi na lang tagsibol. Araw-araw, patuloy na nakikipag-usap si Shanking kay Zi. Sa wakas, narinig niya ang kanyang kapatid na tinawag siyang ate. Ngunit pagkatapos ng bakasyon sa bagong taon, kailangan nang umalis ng mga taong kinagisnan niya. Sinalubong ng mga mag-aaral ng Linpito ang bagong taon sa paaralan na may sigasig ng kabataan. Sa klase, inihayag ni Ikaw na nanalo si Xiaowa sa first place sa essay writing contest. Malapit nang kumatawan si Xiaowa sa Linpito sa provincial competition sa Qingdao. Samantala, ibinigay ni Shanking kay Yaya Cheng ang scarf na ginawa niya. Habang masaya si Yaya Cheng, hiniling ni Shanking na ibigay niya ito sa kanyang lola. Nagkaroon ng konting pagkabigo si Yaya Cheng dahil sa kanyang maling akala, ngunit naghanda si Yuan Shanking ng isa pang regalo para sa kanya. Iyon ay isang notebook na naglalaman ng kanyang sariling mga tula. Nang marinig na si Xiaowa ay pupunta sa Qingdao sa araw ng paggawa, inanyayahan ni Miao Cheng ang buong grupo na sumama. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makita ang mundo sa labas ng oil field. Pag-uwi niya, humingi si Miao Cheng ng pahintulot sa kanyang ina na pumunta sa Qingdao upang suportahan ang kanyang mga kaklase sa pagdadala ng kaluwalhatian sa paaralan. Nang makita na hindi pumayag ang kanyang ina, lumipat si Miao Cheng sa kanyang ama. Dahil sa patuloy na panunuyo ng kanyang anak, umayag si Cheng Pengfei. Samantala, bumigkas si Lisi ng tula tungkol sa kanyang ama upang suyuan siya na papuntahin siya sa Qingdao. Nang marinig ang linyang matagal nang nababalutan ng damo ang libingan ng aking ama, gusto ni Lidahay na bugbugin ang kanyang anak. Nagmamadaling nagpaliwanag si Lisi, iyon ay isang metapora lamang upang bigyang diin ang lalim ng pagmamahal ng ama. Kaya naman, nagplano si Qiumin na humingi ng pahintulot sa kanyang ina na pumunta sa Qingdao. Nang biglang tumawag ang kanyang lola, pupunta siya sa kanila sa araw ng paggawa. Binalaan niya ang kanyang apo na huwag aalis sa bahay sa unang pagbisita niya. Nag-umpisa na ang tatlong magkakaibigan sa kanilang masayang biyahe patungo sa Qingdao. Subalit, bumuhos ang malakas na ulan at pagkatapos ng kalahating araw, hindi pa rin nila mahanap ang tamang direksyon. Pagdating nila upang magpalista, sinabi ng guro na tapos na ang oras. Hiniling ni Miao Cheng sa guro na bigyan ng isa pang pagkakataon si Xiaowa dahil nanalo siya ng unang gantimpala sa paligsahan sa pagsulat sa buong paaralan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog si Miao Cheng sa isang hotel room. Tuwang-tuwa siyang tuklasin at lubos na nag-enjoy sa kalayaan. Dinala ni Xiaowa ang kanyang sariling tissue sa banyo dahil natatakot siyang sisingilin siya para sa paggamit ng tissue sa hotel. Sa hating gabi, patuloy na nananaginip si Lisi na nagpapahirap sa pagtulog ni Xiaowa. Sa oil field, ibinahagi ni Niu Lingling na nakipaghiwalay na siya kay Yang Songbay. Sinabi ni Niu Lingling na noong gabi ay uminom sila ng kanyang asawa. Sa epekto ng alak, nag-usap sila tungkol sa kanilang nakaraang kasal. Ibinunyag ni Yang Songbay na niloko siya, kaya siya nakipaghiwalay sa kanyang dating asawa. Dahil sa kahihiyan, itinago niya ang sikreto na ito. Inakala
Akala pa rin ng kanyang ina na mabait ang kanyang unang manugang, kaya laging galit ito kay Niu Lingling. Nagtaka si Niu Lingling kung bakit, sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang kanyang buhay ay tila isang malaking gulo pa rin. Ibinahagi ni Yang Songbai na tuwing umuwi siya, nakakaramdam siya ng pagka-suffocate. Natatakot siyang baka may masabi siyang magagalit sa kanyang asawa. Inisip ni Niu Lingling na dapat nilang tiisin ang miserable nilang buhay dahil hindi sila naging tapat sa simula pa lang. Nakipaghiwalay sila sa kanilang mga dating asawa dahil sa kanilang mga anak at nagpakasal muli dahil din sa kanilang mga anak. Nagtanong si Niu Lingling, kailan kaya darating ang araw na mabubuhay tayo para sa ating sarili? Kaya't nagpasya si Niu Lingling na makipaghiwalay upang makita ang mundo. Gayunpaman, hindi alam ni Niu Lingling na nasa loob ng kanyang silid si Hu Qiumin at narinig niya ang buong pag-uusap ng kanyang mga magulang. Kalmadong tinanggap ni Hu Qiumin ang lahat at umaasa na mula ngayon ay magiging masaya na ang kanyang ina at hindi mawawala ang kanyang sarili dahil sa kanya. Sa Qingdao, binilhan ni Li si Xiaowa ng bagong sapatos at jacket. Nais niyang bigyan ng dagdag na motibasyon ang kanyang matalik na kaibigan upang may kumpiyansa siyang pumasok sa silid ng pagsusulit. Habang naghihintay kay Xiaowa, nagpasya si Lisi at Miao Cheng na maglibot. Napagtanto nila na napakalaki ng Qingdao, na may maraming bagay na hindi pa nila nakikita sa oil field. Nang makita ang isang guro na nagre-recruit ng mga estudyante, nais ni Miao Cheng na mag-apply sa isang film academy. Sa wakas ay natapos na rin ni Xiaowa ang kanyang pagsusulit. Hindi sinasadyang nabangga siya ng isa niyang kaklase. Hindi ito humingi ng paumanhin at tinawag pa ang grupo ni Xiaowa na Ti Probinsyano. Sa huling araw sa Qingdao, nanalo si Xiaowa ng ikatlong pwesto. Muli siyang pinagtawanan ng kaklase niya kahapon dahil sa kanyang pagiging inosente, dahil ang first prize lang daw ang may kasamang trophy. Tumawa si Lisi dahil natanggap lang niya ang honorable mention. Naniniwala si Miao Cheng na ang pagsusulit ay para sa pagkakapantay-pantay, habang ang ranggo ay para sa mga taong sumusunod sa yapak ng mga nauna. Dalawang Xiaowa ang nagbigay ng 300 mula sa kanilang premyo para ilibre ang kanilang mga kaibigan sa amusement park. Sa kasamaang palad, sumakit ang tiyan ni Lisi dahil sa sobrang pagkain ng ice cream, kaya kinailangan niyang magpasalin sa ospital. Pagbalik sa hotel, binigyan ni Lisi si Xiaowa ng isang sorpresang regalo. Naka-order na siya ng Universe Championship medal upang ibigay sa kanyang napakatalinong matalik na kaibigan. Labis na naantig si Xiaowa at niyakap niya ang dalawa niyang kaibigan. Sa gitna ng malakas na ulan, nahulog si Yang Songbai mula sa oil rig. Dahil naglalakbay ang kanyang ina, agad na tumakbo si Hu Qiumin upang bisitahin ang kanyang stepfather. Pinakalma siya ni Cheng Pengfei at sinabing dapat siyang magtiwala sa kakayahan ng direktor ng ospital. Sa wakas, natapos ang operasyon. Sinabi ng doktor na nasa critical na kondisyon si Yang Songbai, ngunit hindi siya agad magigising. Takot siyang maging isang taong nakahiga na lang sa kama. Nang marinig ni Niu Lingling ang balita kinabukasan, agad niyang tinapos ang kanyang bakasyon at umuwi upang makita si Yang Songbai na nakahiga sa kama ng ospital. Muli siyang nakaramdam ng sakit sa puso. Kahit na hindi na sila mag-asawa, umayag siyang alagaan ang kanyang ex-husband. Sa wakas, nagising na si Yang Songbai, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Si Yuan Shanking ay nasa isang hardin nang bumalik si Yuan Yong upang hanapin ang kanyang anak. Dahil sa kanyang nasugatang paa, wala na siyang mataguan. Sinabi ni Yuan Shanking na nahuli na si Tita Lin Xiu. Hinimok siya ng pulisya na sumuko para sa mas magaan na parusa. Pagkatapos, sinabi ni Yuan Yong kay Yuan Shanking na maghanda ng damit para kay Xiaozi. Ibebenta niya ang bata sa isang mayamang pamilya. Nakiusap si Yuan Shanking sa kanyang ama na huwag ibenta si Xiaozi. Tumakas sana siya pero nahuli siya ni Yuan Yong. Biglang sinuntok ni Yaya Cheng ang ulo nito. Gayunpaman, hindi nawala ng malay si Yuan Yong at sinaktan pa niya si Yaya Cheng. Nang dumating ang pulisya, patay na si Yuan Yong. Nagmamadaling hinanap ni Jia Daiyu ang kanyang anak. Sinabi ng pulisya na sina Yaya Cheng at Yuan Shanking ay dinala sa ospital. Nang marinig na nasaksak sa tiyan ang kanilang anak, nawala ng ulirat sina Jia Daiyu at Jia Baoshan. Patuloy din sa pag-iyak si Miao Cheng dahil sa pag-aalala para sa kanyang kapatid. Lumabas ang doktor at sinabing ligtas na si Yaya Cheng. Gusto siyang bisitahin ni Jia Daiyu, ngunit hindi siya pinayagan ng homicide team dahil sangkot si Yaya Cheng sa pagkamatay ni Yuan Yong. Nang makaharap ang pulisya, ikinuwento ni Yaya Cheng na naghatid siya ng tadyang kay Yuan Shanking. Nang makita niyang sinasaktan ni Yuan Yong ang babae, sinuntok niya ito sa ulo. Hindi niya inasahan na susugod si Yuan Yong. Dinala ni Yuan Shanking ang kanyang kapatid sa silid at tumakbo palabas para tulungan si Yaya Cheng. Nang makita na ipinagtatanggol ng kanyang anak ang ibang tao, sinaktan ni Yuan Yong si Yuan Shanking hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa gitna ng kagipitan, sinaktan ni Yaya Cheng si Yuan Yong. Pagkatapos ng interogasyon, pinayagan ng pulisya ang pamilya na bisitahin si Yaya Cheng. Sa mga bisig ng kanyang mga magulang, sa wakas ay nagawa na rin niyang umiyak. Samantala, nagising na si Yuan Shanking at narinig ang balita ng pagkamatay ng kanyang ama. Napangiti si Yuan Shanking dahil sa wakas ay malaya na siya. Inamin niya na siya ang pumatay kay Yuan Yong. Pagkatapos saktan ni Yuan Yong si Yaya Cheng, dali-dali niyang itinago ang kanyang kapatid sa ilalim ng kama para iligtas si Yaya Cheng. Sinaksak niya ang kanyang ama. Pagkatapos marinig ang kanyang pagsisisi sa pagkakaroon sa kanila ng kanyang kapatid, ibinuhos ni Yuan Shanking ang lahat ng kanyang sama ng loob sa kanyang ama. Maagang maaga pa, tumakbo ang grupo ni Lisi sa ospital.
Nang makita ang kanyang mga kaibigan, napaiyak si Miao Cheng. Samantala, inihambing ng pulisya ang mga salaysay ni na Yaya Cheng at Yuan Shanking. Natuklasan nilang nagsinungaling si Yaya Cheng dahil ang salaysay ni Yuan Shanking ay tumutugma sa lahat ng ebidensya, habang ang kwento ni Yaya Cheng ay puno ng butas. Sinabi niya na hindi hinawakan ni Yuan Shanking ang kutsilyo, ngunit may fingerprint ni Yuan Shanking sa kutsilyo. Inisip ni Yaya Cheng na kung ipagtatanggol niya ang sarili, mas magaan ang kanyang parusa, samantalang sinadya ni Yuan Shanking na saktan ang isang tao. Pagkatapos malantad ang katotohanan, nakipag-ugnayan ang pulisya sa orphanage upang ampunin si Xiaozi. Kahit labag sa kanilang kalooban, kinailangan nilang arestuhin si Yuan Shanking. Nang makita niya si Yaya Cheng, pinasalamatan siya ni Yuan Shanking sa pagligtas sa kanya, ngunit hindi siya dapat magsinungaling sa pulisya. Tinanggap din ni Yuan Shanking ang kanyang kapalaran. Nais ni Jia Daeyu na alagaan si Xiaozi at hintayin ang pagbabalik ni Yuan Shanking. Wala nang masabi si Yuan Shanking kundi dalawang salita, "Salamat." Bago umalis, yumuko siya sa mga taong buong pusong tinanggap silang magkapatid. Lumipas ang panahon at unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Malapit nang maging grade 12, plano ni Miao Cheng na kumuha ng pagsusulit sa Film Academy. Nang makita na sa unang pagkakataon ay may ambisyon ang kanyang anak, buong pusong sinuportahan ni Jia Daeyu. Nais pa niyang lumipat sa Beijing kung makakapasa si Miao Cheng sa pagsusulit. Samantala, nagalit si Li Dahai nang marinig niyang gusto ng kanyang anak na kumuha ng pagsusulit sa Film Academy. Naniniwala siya na hindi sapat ang taas ni Lisi para sa Film Academy at babaliin niya ang mga binti ng kanyang anak. Inutusan ni Li Dahai si Lisi na tapusin ang kanyang pag-aaral at magtrabaho sa oil field. Naniniwala si Lisi na walang karapatan ang kanyang ama na pilitin siyang sundin ang kanyang landas. Sinumbatan niya ang kanyang ama na laging nasa oil field, hindi man lang nag-aalala kapag siya ay may sakit at laging nananakit kapag umuwi. At ngayon, gusto pa nitong sirain ang kanyang mga pangarap. Galit na pinalayas ni Li Dahai si Lisi sa bahay. Dahil madalas sumakit ang tiyan ng kanyang anak, dinala ni Niu Lingling si Lisi para magpa-endoscopy. Pag-uwi, nagpanggap si Lisi na may sakit para makakuha ng ilang araw na pahinga mula sa paaralan. Nang makipagkita kay Li Dahai, nag-alinlangan si Cheng Pengfei na sabihin ang resulta ng pagsusuri ni Lisi. Sinabi niya na pagkatapos ng endoscopy, may nakitang ilang problema ang mga doktor sa bituka ni Lisi. Kinuha nila ito para sa biopsy at na-diagnose si Lisi na may colon cancer. Pagbalik sa bahay, mahigpit na niyakap ni Li Dahai si Niu Lingling. Sa ospital, pinayuhan ng doktor si Li Dahai at ang kanyang asawa na dalhin agad si Lisi sa isang ospital sa Beijing para magpagamot. Gayunpaman, nasa terminal stage na ang sakit ni Lisi, kaya hindi na siya maaaring operahan. Ang tanging opsyon ay ang palliative care upang pahabain ang kanyang buhay ng 36 na buwan. Nang umuwi si Lisi mula sa paaralan, sa unang pagkakataon, nakita niyang maagang umuwi ang kanyang mga magulang. Naghinala siyang may itinatago sila sa kanya. Sinikap ni Niu Lingling na magpanggap na maayos lang ang lahat para masaya pa rin ang kanyang anak. Nang makita niyang nagluluto ang kanyang ama at binibigyan siya ng soft drinks, natakot si Lisi at inakala niyang maghihiwalay na ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, maaga pa lang, nagdahilan si Li Dahai na idaan niya ang kanyang anak sa paaralan. Pagkatapos ng klase, umuwi si Miao Cheng at nakita niyang nagtipon-tipon ang lahat. Pinakiusapan siya ni Jia Daeyu na lumabas muna para pag-usapan ang mga bagay na para sa matatanda. Na-curious si Miao Cheng kaya nagstay siya at nakinig. Natigilan siya nang marinig niya ang kalagayan ni Lisi. Nang kausapin ang kanyang mga kaibigan, sinabi ni Miao Cheng na walang sinuman ang dapat magbunyag kay Lisi. Kailangan niyang protektahan siya. Sa paaralan, hindi sinasadyang na-shoot ni Lisi ang bola sa guro nilang si Yen Xiao. Sa halip na magalit tulad ng dati, sinabihan lang ni Yen Xiao si Lisi na mag-ingat para hindi siya madapa. Dinala ng grupo si Lisi sa isang arcade upang makita siya na mas tumatawa. Sa sandaling iyon, gusto ng lahat na manatili si Lisi sa tabi nila magpakailanman. Nakahiram si Xiao Wan ng isang maliit na bangka upang dalhin ang kanyang mga kaibigan sa laot. Iginuhit ni Miao Cheng ang portrait ni Lisi habang kinuhaan siya ni Yu Qiumin ng litrato upang maalala ang kanyang matalik na kaibigan. Sa harap ng malawak na karagatan, nais ni Miao Cheng na hindi siya iiwan ni Lisi. Sinabi ni Lisi na ang kanyang pangako ay magiging epektibo magpakailanman. Miao Cheng, pumunta tayo at tingnan ang mundo sa kabila ng malaking karagatan. Mabilis na tinakpan ni Miao Cheng ang kanyang mga mata upang hindi makita ni Lisi ang kanyang mga luha. Sa silid ng kanyang anak, sinabi ni Niu Lingling kay Lisi na mag-absent muna sa paaralan upang pumunta sa Beijing at magpa-opera para sa maliit na tumor sa kanyang bituka. Naisip ni Lisi na maaari ring gawin ang minor operation doon at malapit na rin ang kanyang final exams at abala din ang kanyang mga magulang sa kanilang trabaho. Sinabi ni Li Dahai na nag-file na siya ng leave sa drilling team kaya marami siyang libreng oras. Ang pagbabago sa kanyang mga magulang ay nagpagulat kay Lisi. Paglabas nila ng silid, hindi na napigilan ni Li Dahai at Niu Lingling ang kanilang sarili. Nagkita sina Miao Cheng at Lisi sa hardin. Binigyan ni Miao Cheng ang kanyang kaibigan ng isang lucky couple bracelet. Nagdasal si Miao Cheng na maaaring itali ng bracelet na ito si Lisi sa kanyang tabi. Pagbalik niya sa bahay, hindi mapigilan ni Miao Cheng ang kanyang mga luha. Kinabukasan, umiyak si Niu Lingling dahil hindi na niya makita ang kanyang anak. Nag-iwan lang si Lisi ng isang tape para sa kanyang mga magulang. Mula noong nagbago kayo, napansin ko na ang problema. Nang mabasa ko ang mga resulta ng pagsusuri, alam kong huli na ang lahat. Gusto ninyong maging masaya ako sa aking mga huling araw at hindi ko kayang sirain iyon. Gabi-gabi naririnig ko ang pag-iyak ni nanay at ang
ang pagluhod ni tatay sa harap ng mga Diyos at Buddha. Gusto ko ring ingatan sa aking puso ang mga ngiti ng aking mga kaibigan, guro at magulang. Kaya itinago ko ang aking mga luha at takot. Alam ko na ibinebenta ni nanay ang kanyang restaurant para sa aking pagpapagamot. Gayunpaman, hindi na gumagaling ang aking sakit. Inihiling ko lang na mabuhay kayo ng payapa. Tatay, kahit na madalas kaming magkasalungat, mahal na mahal kita. Nabasa ko ang iyong diary at sa bawat pahina, binanggit mo ako. Nagdasal ka pa sa Diyos na ipagpalit ang iyong buhay para sa akin. Humihingi ako ng tawad, Hucumin, kailangan mong pumunta sa Shenzhen. Xiaowa, tulungan mo akong alagaan si Miao Cheng. Yaya Cheng, malapit na ring bumalik si Yuan Shanking. Babantayan ko siya. Miao Cheng, natatakot ka na ba na kailangan mo akong iwan? Mula pagkabata, pangarap kong pakasalan ka. Ngunit hindi ako makapunta sa lugar na gusto mong puntahan at hindi rin ako magiging iyong asawa. Gayunpaman, si Elise ay mananatili sa iyong tabi magpakailanman. Kung sino man ang mang-aapi sa iyo, tatakutin ko sila bilang isang multo. Hindi ko magagamot ang sakit na ito, ngunit hindi ko tanggap ang aking kapalaran. Ako mismo ang magdedesisyon kung kailan ako aalis sa mundong ito. Ayaw kong makita ninyo ang aking karamdaman. Magpaalam tayo ng masaya. Mahal na mahal ko kayong lahat magpakailanman. Sa huli, ang kaso ni Yuan Shanking ay napagdesisyonan na justifiable self-defense. Sa puso ni Miao Cheng, lumipas na ang kabataan kasama si Lisi. Makalipas ang 25 taon, si Miao Cheng ay naging isang reporter para sa isang magazine ng kababaihan. Sa edad na 35, opisyal siyang nagbitiw sa kanyang trabaho sa opisina upang maging isang manunulat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang ipon upang bumili ng isang maliit na ihi. Nais niyang magmaneho sa lahat ng lugar na may dagat dahil doon nabibilang ang kanyang kaibigan. Ang dating batang si Xiaozi ay isa ng magandang dalaga at araw-araw siyang kasama ng kanyang mga magulang. Si Hucumin ay naging isang auction employee. Habang nagtatrabaho, bigla siyang nawalan ng malay. Nadiagnose ng doktor na siya ay buntis. Samantala, sinundan ni Xiaowa ang yapak ni Igaw at naging isang guro na may puso para sa kanyang mga estudyante. Mayroon din siyang sariling pamilya at isang panganay na anak na babae. Ang mga magulang ni Elise na nakatira sa ibang bansa ay madalas pa ring tumawag para makipag-usap kay Miao Cheng. Sinicelebrate ni Miao Cheng ang ika-negatibo 37 kaarawan ni Lisi. Sa loob ng 25 taon, hindi pa kailanman pinalampas ni Miao Cheng ang kaarawan niya. Samantala, si Yuan Shanking ay naging bahagi na ng pamilya ni Jia Daiyu dahil siya ang asawa ni Yaya Cheng. Kahit hiwalay na, nanatili si Niu Lingling sa tabi ni Yang Songbai bilang kapamilya. Bumalik si Miao Cheng sa Linpito Oil Field upang bisitahin ang restaurant ng kanyang tiyuhin. Sa harap ng malawak na karagatan, tinawag ng mga magkakaibigan si Lisi. Sa alaala ni Miao Cheng, walang sinuman ang makakapalit sa batang lalaki na laging nagpoprotekta sa kanya noon. Lisi, pagkatapos ng 25 taon na wala ka, lumipas na ang panahon para sa akin. Ang oras ay lumilipad at ang mga magagandang alaala ng ating kabataan ay parang umaagos na tubig at lumilipad na ulap. Maraming bagay ang nakalimutan at maraming tao ang hindi na maaaring makita pa. Ang kabataan na puno ng pagsisisi ay sa wakas ay naging nakaraan. Unti-unti na tayong tumatanda. Ngunit ang mga taong iyon ay napakaganda pa rin. Ang binata sa aking puso ay hindi kailanman umalis. Naway lagi tayong maging matapang at tapat sa pag-ibig. Naway lagi nating maalala ang isa't isa. Araw-araw, isinusulat ni Miao Cheng ang kanyang kwento. Ang larawan at ngiti ni Elise ay laging nasa paligid ni Miao Cheng.